Aray naman! Malakas na sigaw ni Cheryl sabay hampas sa unahan ng kotse. Hindi naman siya nasanggi ng kulay cream at nangingintab na sasakyan pero 1,000 takot ang naramdaman niya. Kung minamalas ka nga naman. Galing pa siya ng malayong probinsya at heto tanghali na hindi pa nasagot ng tawag ang kanyang recruiter. Sa pagnanais na makapag-abroad, isinanla ng kanyang mga magulang ang kanilang lupain sa halagang 50,000 at lahat ng iyon naipadala na sa kanyang recruiter pero buwan na ang lumipas, hindi man lang siya tinawagan upang balitaan kung matutuloy pa ba siya sa pag-alis or hindi na. Kaya heto, naglakas loob siyang lumuwas ng Maynila upang tunguhin ang address ng kanyang recruiter. Ang kaso, ninakawan naman siya at natangay ang kanyang bag kung saan nakalagay ang address ng babaeng nagngangalang Bridget Acostales. Hindi pa nga siya sigurado kung totoong pangalan iyon ng babae. Pero sinisigurado niyang kapag nakita yung babaeng yun at makumpirmang niloko siya, lalagyan niya ito ng gripo sa tagiliran at magkabilang black eye sa mata. Nangangati talaga yung kamay niya ngayon kaya heto, binunto niya muna sa may-ari ng kotseng to. Miss, are you okay? Nasaktan ka ba? Pero ang tapang na naramdaman kanina, biglang naglaho matapos masilayan ang mala Brad Pitt na muka at katawan ng lalaki. Parang gusto na lamang niyang magpabebe. Ang gwapo, mukhang yummy. Bulong ng maharot niyang utak. Miss, okay ka lang ba? Tuluyan na siyang nilapitan ng gwapong lalaki na may-ari ng sasakyan sa hindi niya pagsagot sa tanong nito. Tuloy gusto niyang maglaway dahil ngayon mas malapit na ito sa kanya. Aray, ang sakit ng paa ko. Buhatin mo ko sir. Dalhin mo ko sa kwarto mo please. Tuluyan na siyang natangay sa kagwapuhan ng lalaki at nagpabebe. Aba, kung wala siya ngayong mapuntahan at heto nga, nagpapatayan na yung bulati sa tiyan niya dahil wala pa siyang kain at napagpasyahang mamilipit sa sakit para lang tulungan ng lalaking to. Mukha namang mabait, kahit siguro tagahilod ng lalaki ay payag siya kahit walang sahod basta libre kain. Come on, I'll take you to the hospital. Dali-dali siyang inalalayan ng lalaki sa braso at grabe ang bango nito. Sumuot kaagad iyon sa kanyang ilong at mapagsamantalang humawak sa matigas nitong braso. Kulang na lang, kapain niya ang tiyan ng lalaki kung merong abs. Sinakay siya nito sa mamahaling kotse ng lalaki at ito pa mismo ang naglagay sa kanya ng seatbelt. Napaka-gentleman naman ng lalaki, bukod sa mabangot gwapo, perfect. Ito na yata ang kanyang destiny, kaya naman hindi niya na ito pakakawalan pa. Okay na pala ako kuyang pogi, hindi na pala masakit yung tuhod at balakang ko. Pakainin mo na lang ako, mas masakit kasi yung tiyan ko sa gutom. Aniya sa lalaki nang masigurong dadalhin nga siya nito sa hospital. Sinulyapan siya ng lalaki. Sigurado ka? Nakakunot ang noo nito. Kanina pa seryoso ang lalaki. Ilang taon na ba to? Oo please, pakainin mo na lang ako pwede. Pagmamakaawa niya rito, tinignan nito ang suot na orasan at nagpalinga-linga. Marahil naghahagilap ng makakainan. Nang madaanan nila ang isang fast food chain, nagpark ang lalaki. Inalalayan din siyang bumaba ng kotse hanggang sa makapasok sa loob ng fast food. Pinaupo siya nito at ito na mismo ang nag-order ng kanyang pagkain. Fried chicken, kanin, malaking burger at isang basong pineapple juice ang nasa kanyang harapan ngayon. Hindi naman uso ang salitang hiya kaya nilantakan niya yun. Mukha namang para sa kanya ang lahat ng yun. Aliw na aliw naman si Liam habang pinagmamasdan ng inosenteng babae sa kanyang harapan ngayon na tila ba hindi nakakain ng buong araw. Nakasuot ito ng hapit na jeans at shirt dark blue at nakalugay ang mahaba at maalon nitong buhok na bumagay sa babae. Sa tansya niya, nasa 18 pa lang ito, hindi siya sigurado. Mukha ding wala itong alam dito sa Maynila. Nang magtama ang titig nila, napahinto ito sa pagsubo. Inalok naman siya nito at nang tumanggi siya, muli nitong nilantakan ng pagkain ng walang kaartihan. Hindi niya mabilang kung ilang beses siyang napalunok, hindi dahil sa kung anong nakikita niya, kundi naaaliw siya. Bago mag-asawa, marami siyang nakadate na halos hindi tikman ng steak sa plato dahil takot tumaba. Pero ang isang ito mukhang takot magutom. Gusto niyang mapangiti pero napatikim siya nang ito ay dumighay. Salamat sir. Ano nga palang pangalan mo, Mr. Pogi? Nagpahid ito ng nagmamantikang labi matapos kumain. Natutuwa siyang wala itong sinayang sa kanyang in-order. Mukhang masarap itong kasabayang kumain. Call me Liam. Naglahad siya ng kamay. Walang kiming inabot kaagad nito at nakipag-shake hands.
And you? Tanong niya. Sa amin, tawag sa akin ay Cheryl, pero dahil nasa syudad tayo, lagyan mo naman ng letter H. You mean Cheryl? Anay ang seryoso. Ngumiti ito kaya lumabas ang malalim nitong dimple sa kanang bahagi ng pisngi na bumagay sa babae. Hindi yun. Ay naku Mr. Pogi, Cheryl lang. Kayo naman. Tsaka humagikgik. Muli siyang napatikhim. Wala naman kasing pinag-iba. Halata namang pinagtripan lang siya ng babae. Nice to meet you, Cheryl. So you need anything? Tanong niya na lang dahil may appointment pa siya at kailangan niya nang umalis. Oo sana sir eh. Hinaplos nito ang tiyan. Okay, say it. Nanlaki ang mga mata nito. Talaga sir? Tila ba hindi makapaniwala samantalang nagtatanong pa lang naman siya. Ah yes. Alanganin siyang tumugon. Total naman muntik niyo na ako masagasaan. At take note, hindi ako nang hingi ng danyos kaya bigyan niyo na lang ako ng trabaho. Napaangat ang dalawang kilay niya. Mukha naman talagang hindi ito nasaktan. Alam niya yun. Pero dahil kailangan niya ng yaya ni Luan at Ladi, ay good timing ang pagkikita nila ni Cheryl. Okay, let's go. Tumayo na siya at total naman tapos na itong kumain. Okay? Ano yun? Linawin niyo nga sir. Habol nito sa kanya at sumabay sa paglalakad palabas ng fast food. You need a job? Then you're hired. Paliwanag niya rito. Hindi niya akalaing ikagugulat niya ang gagawin nito. Bigla na lang siyang niyapos ng babae. Dahil dito, napapatingin siya sa malambot na hinaharap nito na nasa braso niya ngayon. At pakiwari niya, may kuryenteng dumaloy sa katawan niya dahil sa pagdidikit nilang yun. Sino siya, Daddy? Anang batang babae na malambing ang boses. Sobrang kinis at puti, may bilugang mata at sa tansya niya, nasa 4 o 5 taon na. Katabi nito ang isang batang lalaki na halos kasing edad lamang din ito. Parang pinagbiyak na bunga ang itsura. Mahahalatang kambal ang dalawa. Hi, ang cute nyo namang dalawa. Bati niya sa mga ito. Naipaliwanag na sa kanya ni Liam ang kanyang magiging trabaho. Sa halagang 30,000 a month, magiging yaya siya ng 2 batang ito. Hindi na masama, bagaman hindi kasing laki ang kikitain niya sa ibang bansa kung matutuloy siya. Pero at least, hindi siya matatambay. Pag-iipunan na lamang ang lupa nilang naisanla sa probinsya upang matubos. Luan, Ladi, meet your new yaya, siya si Cheryl. Pagpapakilala sa kanya sa 2 bata. Nakita niyang napasimangot ang batang lalaki. I don't like her, Daddy. Mas gusto kitang nandito. Kayo na lang ang magbantay sa amin ni Ladi. Reklamo nito na pinag-cruise sa mga braso sa harapan. Hindi nalalayo ang mukha nito kay Liam. Gwapo kahit sa napakabatang edad. It's okay for me, Daddy. She's pretty. I like her. Matabil naman na anang batang babae nang umiti pa sa kanya. Kaya kahit hindi siya gusto nitong siluwan, ay okay lamang. Marami siyang baon na pasensya. Isa pa, hindi siya pumapatol sa bata. Wala man siyang experience sa pag-aalaga sa bata. Alam niyang magkakasundo rin sila ni Luan. Very good, Ladi. And you, Luan, follow me. I'll talk to you. Si Liam na tinignan ng anak na lalaki. Sinulyapan muna ni Liam ang maid na nasa kanilang tabi at minanduhan na samahan sa maid's room. Tsaka sinulyapan ng makahulugan ng anak na lalaki at nagpatiuna sa kwarto. Masama siyang binalingan ng tingin ni Luan. Tila may warning bago sinundan ng ama. Sumunod din si Ladi at dinig niyang nagtatalo pa ang dalawa. You know the reason why I don't like Nani. Lalo lang mawawala yung time sa atin ni Daddy kaya wag kang papayag na mayaya tayo. Ani Luan sa kapatid habang papalayo. Hindi niya na narinig ang sagot ni Ladi dahil sa kinain na ang dalawa ng pintuan sa kwarto. Naiiling siya sa rason ni Luan. Yun ang dahilan nito kung bakit ayaw sa kanya. Siguro nga laging busy yung ama ng dalawa at walang oras sa anak kaya nagsiselo sa mga bata. Nasaan ba yung ina nila? Baling niya kay Wilma na nasa kanyang tabi. Kasalukuyan na silang nasa loob ng kwarto. Katunayan ay nakapagpakilala na sila sa isa't isa. 3 sila sa kwartong yun. May 3 ding kama dahil may isa pang kasamang maid si Wilma. Nakita niya na ito kanina kaso parang ayaw naman ito sa kanya. 1 taon nang wala si Ma'am. Nadisgrasya kasi siya at 3 taon pa lang nun yung kambal. Naawa nga ako nun kay Luan at Ladi dahil ginigising nila yung mami nila. Grabe talaga yung iyak ko. Alam mo, nakakadurog ng puso. Pagkukwento sa kanya ni Wilma, napabuntong hininga siya. Nakadama siya ng habag para sa mga bata. Kawawa naman si Sir Liam, no? Pati na yung mga bata.
Teka, may GF na ba si Sir Liam? Bigla ay may pumasok na kalukuhan sa kanyang isipan kaya siya napatanong. Nangiti naman ito pero agad ding napalis. May babaeng bumubuntot sa kanya Feeling close pa kina Luan at Laddie. Makikilala mo yun sa weekend. Irritable nitong sabi. Hindi nga, totoo, may girlfriend na siya. Sayang naunahan ako. Pabiro niyang saad pero may katotohanan. Wala na nga itong asawa, may girlfriend naman. Hindi rin nakakapagtaka, ang gwapo nga naman ni Liam. Sana nga lang magbago pa yung isip ni Sir dahil hindi ko bet yung babaeng yun. Sana nga may ibang babaeng magustuhan itong si Sir. Tsaka siya nito tinignan mula ulo hanggang paa, nangingiting ewan. Magsasalita pa sana si Wilma pero malalakas na katok mula sa pintuan ang nagpagulat sa kanilang dalawa. Napairap si Wilma. Sigurado kung sa Ate Jeng yan. Sa atin natin lang to ha. May malaking gusto yan kay Sir. Feeling maganda hindi naman. Parang inis ang boses nitong saad sa kanya tsaka binuksan ng pinto. Nakita niyang mataray ang aura nitong nakatayo sa labas. Maganda ka ng merienda ng mga bata. Turuan mo yung bagong yaya. Ayoko nang tatanga-tanga rito. Galit nitong saad bago pa siya sinulyapan. Tsaka ba't nyo inuubos yung oras nyo dito sa kwarto? Tandaan nyo, sinusweldohan kayo. Inis pa nitong dagdag. Halatang galit nga, hindi lang kay Wilma, kundi pati sa kanya. Nagpantig ang tenga niya sa sinabi nitong tanga-tanga. Sa kanilang probinsya, siya itong kinatatakutan, kaya naman walang pag-aalangang nilapitan ng babae at sinabunutan. Bago lang siya pero hindi siya papayag na tawaging tanga-tanga. At para sa kaalaman nito, maid din ito sa bahay na yun. Pareho lang silang sinasahuran kaya wala itong karapatang magmataas at maliitin sila. Ipapakita niya ang totoong siya at hindi siya makikipagplastikan rito. Sa kabila ng pagkagulat ng babae ay lumaban ito. Nagsabunutan silang dalawa habang si Wilma hindi alam kung paano sila paghihiwalayin. Magsitigal nga kayong dalawa. Nandito si Sir baka marinig kayo. Saway sa kanila ni Wilma. Hingal aso sila ni Jeng nang mapaghiwalay. Parehong magulo ang buhok. Mabuti na lang at nasa sulok ng bahay ang maid's room kaya walang nakarinig sa kanilang away. Ikaw babae, kabago-bago mo dito ang kapal ng mukha mo. Asahan mong makakarating ito kay Sir Liam. Tandaan mo yan. Inis na sabi ni Jeng at gigil sa kanya. Mangani-ngani pa siyang sunggaban pero nakapagitna sa kanila si Wilma kaya hindi ito makalapit sa kanya. Palibhasa kasi malaki ang katawan nito. Namaywang naman siya sa harapan ni Jeng at nakipagsabayan. Eh di sumbong mo. Sasabihin ko lang naman kay Sir na tinawag mo kaming tanga ni Wilma. Para siyang batang pumatol sa kapwa bata na inilabas pa ang dila. Lalo itong nanggalaiti sa kanya bago inis na tumalikod nang maubusan ng pasensya. Naiwan silang dalawa ni Wilma sa loob ng kwarto. Nagkatinginan pagkatapos nagtawanan ng malakas tsaka nag-apir. Talo! Malakas na tawa ni Wilma. Siya naman ay tumawa din. Luan, anong gusto mong kainin? Saktong pagpasok ni Liam sa bahay, narinig niyang tanong ni Cheryl sa isa pa niyang anak. Nakaupo si Luan sa sofa, nakataas ang dalawang paa habang si Cheryl naman paluhod na kinakausap ang anak niya. Huminto siya sa paglalakad at pinagmasdan ng dalawa. Kahapon, pinagsabihan niya na yung isa sa mga kambal niya na wag bastusin ang bagong katulong katulad nung dating yaya ng dalawa na kaya umalis dahil sa ugaling pinapakita ni Luan. Nagkataong may business trip siya sa Cebu at isang linggong hindi nakauwi at pagbalik niya, umalis na ang yaya ng mga ito nang walang paalam. Busog pa ako, ayaw kitang kausap. Just leave me alone. Masungit na saad ni Luan sa babae. Well, ayaw din naman sana kitang kausap, kaya lang wala akong choice. Tugon naman ni Cheryl pero nakangisi. Hindi pa rin siya napapansin ng dalawa sa likuran nito. Nilingon ito ni Luan na halatang iritable. Then get out of my way. Tumayo ito, tsaka pa si Pana itinulak si Cheryl. Kita niyang napaupo si Cheryl kaya nag-init ang ulo niya. Hindi niya tinuruan ng masama ang kanyang mga anak. Maaring malaki yung pagkukulang niya sa oras pero hindi niya akalaing mananakit ito ng kapwa. Luan! Nag-echo ang boses niya sa kabahayan sa malakas na pagtawag sa anak at malalaki ang hakbang na lumapit dito. Kapwa na patingin sa kanya ang mga ito. Tila nagdilim ang kanyang paningin at walang awang hinaklit sa braso ang bata. Say sorry to your yaya or else I am going to squeeze your arms. Nagbabanta ang boses niya. Napaaray bigla si Luan at sa takot, napaiyak marahil nasaktan din ito.
Ganto pala ang ginagawa ng anak niya sa mga nakaraan nitong yaya at ngayon niya lamang nahuli. Hindi niya mapapalagpas ang bagay na ito. Hindi rin magugustuhan ng namayapa niyang asawa ang ganitong ugali ng mga anak niya kahit sino naman sa dalawa. Sir Liam! Otomatikong hinawakan ni Cheryl ang kamay niya upang tanggalin sa mahigpit na pagkakahawak kay Luan. Hayaan mo ko, Cheryl. Kakausapin ko lang siya. Lingon niya sa dalaga. Pero sir, nasasaktan siya. Bata lang si Luan at hindi niya alam yung ginagawa niya. Pagtatanggol ni Cheryl sa kanyang anak pero hindi niya ito pinansin at binalingan ulit ang anak niya. Hihingi ka ba ng sorry or kailangan mo pang masaktan ha, Luan? Tanong niya sa anak niya. Sadyang matigas yung ulo nito dahil umiling ang bata kahit umiiyak. Then let's talk about this in my room. Gigil niya itong hinablot kaya pumalahaw ito ng iyak. Daddy, it's hurt. I'm sorry. I'm sorry. Forgive me. Daddy, please. Palahaw nito sa kanyang nagsorry. Humabol sa kanila si Cheryl at humarang sa pinto ng kanyang kwarto. Sir, please, bitawan mo siya. Hindi mo dapat sinasaktan ng anak mo. Ang kailangan nila ay pagmamahal at atensyon. Kaya siya ganyan. Isa pa hindi naman ako nasaktan. Saad ni Cheryl. Nang hindi siya kumibo, hinawakan na nito si Luan sa kamay. Okay lang baby, hindi ako galit. Hindi galit si daddy mo ha. Dinig niyang sabi nito habang pinupunasan ng luha ni Luan. Lumuwang na noon ang pagkakahawak niya sa braso ng anak at tuluyang binitiwan. Napansin niya kaagad ang pamumula ng braso nito. Agad namang tumakbo sa kwarto nito ang bata, tsaka lang siya nagsisi sa kanyang ginawa. Unang pagkakataong pinagbuhatan niya ng kamay si Luan at hindi napansing siya ang may pagkukulang. Sinundan ni Cheryl si Luan sa kwarto nito at siya naman ay marahang humakbang. Simula nang mamatay ang asawa niya, isinubsob niya na sa trabaho ang sarili. Totoong wala na siyang time sa mga anak niya. Gabi pa nga siya umalis at madaling araw na siya kung umuwi. Kapag weekend, mas gusto niyang nagkukulong sa library at gawin ang mga iba pang trabahong naiwan sa kanyang office. Pakiramdam niya kapag nandito siya sa bahay, lalo niyang naaalala ang pumanaw na asawa at tila ba karayom iyon na paulit-ulit na tumatarak sa kanyang puso. Napakatagal na pero hindi pa niya matanggap hanggang ngayon ang nangyari sa kanila. Napakarami pa nilang hindi nagagawa. Marahan niyang tinungga ang alak na nasa kupita. Pasado 10:00 na ng gabi at nandito siya sa teres, lumalanghap ng hangin. Hindi na siya nagpakatok sa maid para sa hapunan. Hindi niya din alam kung anong nangyari kay Luan, pero bukas kakausapin niya ito kung hindi na mainit ang kanyang ulo. Okay na si Luan sir, kumain pero konti lang. Sabi ng isang boses sa kanyang likuran. Boses iyon ni Cheryl. Sorry sa ginawa niya. Aniya na hindi na ito nilingon. Kayo naman sir, mas concerned pa ba kayo sa akin kaysa sa sarili ninyong anak? Sige ka, baka mamaya niyan. Ma-inlove ako sa iyo pagkatapos bigla na lang kitang pasukin sa kwarto mo. Humahagik-gik ito. Hindi niya maiwasang mapalingon sa babae. Ang kakaiba kay Cheryl, madali nitong makuha ang kanyang atensyon. Mahal ko sila pareho. Kung ano man ang ginawa ko kanina, bahagi yun ng pagdidisiplina ko sa kanila. Seryoso niyang saad. Nahinto ito sa pagtawa. Bahagyang lumapit at sinilip pa sa dilim ang mukha niya. Bahagya lang kasing nasisinagan ng liwanag mula sa buwan ang teres kung sila'y nasaan. Hindi ko sa nakikialam ako pero may mali sa ginawa niyo kanina. Di man ako magulang dahil wala pa akong anak. Katunayan, virgin pa ako pero sir, kapag nagdidisiplina ho kayo sa anak niyo, samahan niyo sana ng pagmamahal. Mas maganda kung kausapin mo. Walang preno nitong saad. Napatikhim siya sa tahasan nitong pagtatapat. Sa lahat ng naging yaya ng dalawang ito, eto lang ang may tapang na sabihin sa kanya ang tama't mali para sa mga anak niya. Tama rin bang pangaralan pa siya nito? Naumid siya, hindi makapagsalita. Naisip niyang may punto si Cheryl. Muli ay inangat niya ang kupitang hawak upang tumungga ng alak pero napahinto iyon sa ere. Ngayon ay pigil ni Cheryl ang kanyang braso. Siya may natitigilang napatitig sa kamay nitong nakahawak sa kanya. Naroon na naman ang pamilyar na init na una niyang naramdaman nang yakapin siya nito. Masamang uminom ng walang laman ng tiyan, nakakasira sa atay. Pagkasabi nun, kinuha ang baso sa kanya at ngayon patulak na siyang inilalabas sa teres patungo sa komedor. Nang marating nila ang komedor, iniupo siya nito sa harapan ng mesa. Mabilis na kumuha ng 2 plato, kutsara at tinidor at naghain. Natagpuan niya na lamang ang sariling nakamasid sa bawat galaw ng dalaga. Blanko ang utak niya at wala siyang ganang kumain.
Hindi siya gutom pero nasisiyahan siyang makita ito sa ganoong kilos. Kumain na ako kanina, sabay kami ni Wilma, pero sasabayan na kita Sir Liam. Huwag kang mag-alala, hindi ako takot tumaba. Nakaupo na ito sa kanyang harapan at nakangisi sa kanya. Nilagyan ito ng kanin ng plato niya at ulam. Tahimik siyang walang ekspresyon na muka. Hindi niya alam kung ngingitian ito. Magaang kausap si Cheryl pero sanay siyang nag-iisa. Pagkatapos ng ilang taon simula nang mamatay ang asawa niya, ngayon lang ata siya nagkaroon ng kasabay sa hapunan. Madalas sa office siya kumakain kahit ang mga anak niya bihira niyang makasabay. Sir, kumain na ho kayo kung ayaw ninyong subuan ko pa kayo. Untag nito sa kanyang pananahimik. Napatingin siya sa babae. Nakangiti ito sa kanya na tila ba iniingganyo siya. Kasalukuyan na rin itong kumakain gamit lang ang kamay. Hindi na ito nag-abala pang gumamit ng kutsara. Napakasimple ni Cheryl at walang halong kaartihan. Gusto niya yung attitude nito. Kapag kuway kinuha niya ang kanyang kutsara at tinidor, tsaka nagsimula na rin siyang sumubo. Mukhang hindi nagbibiro ang babae. Bagaman nakangiti, alam niyang ginagawa nito ang anumang sinasabi. Pasensya ka na sa ginawa ng anak ko kanina. Wala yun sir, malapit talaga ako sa mga bata. Alam mo ba, pangarap kong maging elementary teacher. Kaso dahil sa kahirapan at kawalan ng pera, hindi ako nakapag-aral. Ganun man masaya ako nakilala si Luan at si Ladi. Habang ngumunguya ay matabil nitong Saad. Kapag si Cheryl ang kasama niya hindi siya bored. Bagkus, naaaliw siya sa dalaga. Ito yung tipong kahit anong mangyari, okay lang ang lahat. Sabihin mo lang sa akin kung gusto mong mag-aral, ako na ang bahala. Nanlaki bigla ang mga mata nito, napangiting napatitig sa kanya. Talaga sir? Hindi makapaniwalang tanong, nakalabas na naman ang dimple nito sa kabilang pisngi. Hindi mapang-akit pero may angking ganda ang makurba nitong muka. Hindi niya maintindihan, naaaliw siyang kausap ang dalaga. Tumango siya sa tanong ng dalaga pero hindi umimik. Kalaunan, naglaho ang maganda nitong ngiti. What's wrong? Hindi siya nakatiis na magtanong. Huwag na lang ako mag-aral sir, babawi na lang ako sa dalawa ko pang kapatid. Isa pa, 2 buwan na lang, 20 na ako. Di ba nakakahiya yun? Baka naman mabuli lang ako. At your age, takot kang mabuli? Bahagya siyang natawa pero nakita niyang natulala ito sa pagkakatitig sa kanya. What? Nagtataka pa niyang tanong dahil para itong natuklaw ng ahas. Sir, totoo ba to? Napatawa ko kayo? Ang gwapo niyo sir kapag nakangiti. Tumawa ka rin sa wakas. Tsaka ito nagsisisigaw. Sinabayan din ito iyon ng tawa. Nabasag ang tahimik na gabi dahil sila na lamang ang gising. Naiiling siya sa dalaga. Pero pagkatapos nilang kumain at mapag-isa sa silid, hindi niya maiwasang mapangiti sa tuwing sasagi ito sa kanyang isip. Napasulyap siya sa larawan ng namayapang asawa. Muli ay binalot na naman ng lungkot ang kanyang puso. Nilapitan niya ito't hinaplos. Nang hindi makontento, kinuha niya yon at pinakatitigan. Kailangan niya na mag-move on dito. Kailangan niya nang tanggapin na patay na ang kanyang asawa pero mananatili ito sa kanyang puso. Hindi niya kalilimutan ng masaya nilang alaala at ang lahat ng yun ay alaala na lamang. Tsaka niya itinabi sa loob ng drawer ang larawang yun bago tinungo ang banyo upang maligo. Hello Nay! Masayang bungad ni Cheryl nang iangat ang linya ng kanyang keypad phone. Nasa bulsa niya iyon noong manakaw ang kanyang bag kaya sinwerte siya kahit papaano. Kahit naman 4 na taon niya nang gamit ang cellphone na to ay mahal na mahal niya. Hello anak! Ano, nandyan ka na ba sa Maynila? Excited ang boses ng kanyang ina. Nagkita na ba kayo ni Bridget? Pahabol pa nitong tanong. Malamang nasa Maynila na ho ako inay. 3 araw na ang nakalipas nung ako'y lumuwas. Pero yung Bridget, hindi ko pa nakita. Ano? Bago pa man niya natapos ang sasabihin, biglang singit nito. Exaggerated pa. Patapusin niyo muna ako nay. Bigla-bigla na lang kayong sumisingit nagsasalita pa yung tao. Paano nga hindi magugulat? Paano ka? Nasaan ka ngayon? Nag-aalala pa rin ang boses nito. Naku nay, hindi nyo na itatanong. Blessing in disguise yung nangyari sa akin dahil finally, nakita ko na yung true love ko. Tumitili pa siya nang sabihin yun. Siyempre nagpasalamat siyang wala sa harapan ng ina dahil panigurado, patay na naman ang singit niya sa kurot nito. Bawal kasi siyang lumandi, lalo at dalagang probinsya. Pero kung si Sir Yami naman ay sino bang hindi, ngiti pa lang gusto niya nang bumuka. Abay ayusin mo nga Cheryl at ako'y nag-aalala sa'yo.
Kami na nga mamut mga kapatid mo. Ano ba talagang nangyayari dyan sa'yo? Para mapanatag naman kami dito. Heto nga't nangutang lang ako ng load. Wala pang ani kaya walang benta ang palay. Saad pa ng kanyang ina na naiinis na ang boses dahil nga naman mukhang kumikerengking na siya. Okay na ako inay at good news, may trabaho na ako dito sa Maynila. Tsaka niya ipinaliwanag sa ina kung paano tatanga-tanga siya't ninakaw ang kanyang bag kaya't naiwala niya ang address ni Bridget. Nangako din siya sa ina na pag-iipunan ng naisanla nilang lupain. Kahit hindi siya natuloy sa ibang bansa, tutulungan niya pa ding mag-aral ang kanyang dalawang kapatid at nangako siyang hindi mag-aasawa hanggat hindi naaayos ang kanyang pamilya. Pero kung si Sir Liam ang pag-uusapan, ewan na lang. Matapos kausapin ng kanyang ina, lumabas na siya ng silid. Pasado 7:00 na ng umaga, kaya tulog pa ang kanyang mga alaga. Hindi naman niya saklaw ang gawaing bahay dahil nandyan naman si Wilma at Jeng, kaya senyorita siya kapag tulog ang dalawang makulit. Nasa garahe pa ang kotse ni Sir Liam na kasalukuyang nililinis ng personal driver nitong si Buboy. Kahapon lang dumating ang lalaki dahil umuwi ito ng probinsya sa pamilya nito. Good morning! Ngiti niyang bati rito. Mas maganda ka pa sa morning, Cheryl. Panat ni Budoy at ang lakas ng tawa. Ay sus, bumenta na yan. Ganti niyang biro tsaka nagtuloy sa likod. Ilang araw pa lang siya rito kaya halos hindi niya pa nililibot ang kabahayan. Nakita niyang may 2 kwarto sa likod ng bahay. Parang hiwalay na iyon dahil palibhasa may malaking puno ng mangga. Nakaawang ng bahagya ang pinto kaya mapangahas na pumasok ang dalaga sa loob ng kwarto. Na-amaze pa siya nang bumulaga sa kanya ang loob. Sobrang linis, maraming gamit pang gym at may maliwanag na ilaw. Ay, kabayo! Hiyaw niya nang bumulaga ang isang bulto ng tao mula sa isa pang silid. Nanlalaki ang kanyang mga mata pagkakita kay Liam. Hubad pang itaas ang lalaki, pawisan at nakasuot lang ng maiksing short kung saan ay may nakabukol ng kung ano doon. Cheryl, what are you doing here? Malamig ang boses nitong tanong sa matagal niyang pagkakatitig sa ibang parte nito. Namula ang kanyang pisngi at nakagat niya ang sariling dila. Ano nga bang ginagawa niya rito? Hindi niya rin alam. Mali niya bang may sawa sa loob ng silid na yun? I said, what are you doing here? Pag-uulit na tanong ni Sir Liam nang hindi siya sumagot. Naiinip na marahil ito. Wala talaga siyang makapangsabihin na napapatingin na naman sa nakaumbok nitong harapan. Yung kahit tulog, malaki at mahaba. Nangunot na ng gusto ang noo nito nang mag-angat siya ng tingin at nakita niyang papalapit sa kanya ang sawa kaya nangatog bigla ang kanyang tuhod. Lalabas na pala ako sir. Mukhang naabala ko kayo sa ginagawa niyo. Tuloy niyo na po yan. At nagmamadaling kumaripas ng takbo si Cheryl bago pa siya matuklaw ng malaking kobra. Daig pa niyang hinabol ng aso sa bilis ng kanyang takbo palabas ng gym. Hindi nga niya napansin kung nasa garahe pa ba si Budoy. San ka galing at humihingal ka? Tanong ni Wilma na nakasalubong niya sa may sala. Takang-taka ito dahil nakahawak pa siya sa kanyang dibdib. Ang bilis kasi ng kabayong naghahabulan doon. May nakita akong sawa. Taranta at humihingal niyang saad. Tumawa naman ito. Halika nga magkape na tayo, baka nalipasan ka lang ng gutom. Imposibleng may sawa rito dahil hanggang bodega at gym nililinis namin. Hinila na siya nito patungong kusina. Wala naman talagang ahas sa likod, ibang sawa yung tinutukoy niya. Yun bang kapag tinuklaw siya panigurado, titirik ang kanyang mata. Napapangiwi tuloy siya sa laman ng kanyang isipan. Darating sina Senyora Amanda at Sir Romualdo, kaya Wilma, linisin mo yung guest room pagkatapos mamalengke ka na rin para sa mga lulutuin mamaya. Utos ni Jeng na makasalubong nila sa pinto ng komedor. Masama siya nitong sinulyapan pero wala namang sinabi ukol sa kanya dahil oras na inutusan siya nito kahit magwalis ng sala, ipapamukha niyang trabaho nito yun. Simula nang mag-away silang dalawa, hindi na siya nito kinakausap at ipinagpapasalamat niya yun dahil wala siyang pasensya sa babaeng to. Gagawin niya itong lampaso. Baka naman gusto mong ikaw na lang ang mamalengke, Ate Jing. Tutal, maglilinis ako ng guest room. Sagot ni Wilma. Tumaas ang isang kilay nito. Nuutusan mo ba ako, Wilma? Di ba nga, naglalaba ako sa likod ng bahay? Irap nito sa babae. Kahapon pa yun, hindi pa ba tapos? Inis namang tanong ni Wilma. Habang nakikinig siya sa usapan, manganingan na namang sabunutan si Jeng. Wala itong kadaladala.
Pero dahil hindi naman siya damay sa usapan, hindi na lang siya nakialam pero hindi niya iniwan si Wilma. Sumusobra na talaga yung si Jing, nakakainis. Nang marating nila ang kusina ay sabi ni Wilma na nanggigigil din. Bakit kasi hindi mo patulan? Nagtitimpla siya ng kape habang ito naman nagpapalaman ng tinapay. Ayaw ni Sir Liam ng gulo dito sa loob ng bahay. Pag ngayon si Ladi at Luan hindi nagkakaunawaan. Ako nagbabati dyan sa dalawa. Natatakot kaya ako pag nagkakasalubong na yung kwili ni Sir dahil ibig sabihin lang nun, galit na siya. Pagkukwento nito, tapos na silang mag-almusal nang pumasok si Liam sa komedor. Naka-business suit ito at bagong ligo. Hindi lang mabango kundi ang yaming tignan. Good morning. Nakangiti ang lalaki sa kanila nang umupo sa harap ng mesa. Si Wilma ay agad nag-prepare ng breakfast ni Sir Liam. Siya may naghuhugas ng pinagkapehan nila ni Wilma. Sir, anong gusto nyo? Coffee or me? Tanong niyang nakangisi. Siyempre joke lang yun pero nanlaki ang mga mata ni Wilma nang mapalingon sa gawin niya. Water na lang Cheryl, salamat. Seryoso naman itong sabi sa kanya. Okay, I'll be right there. Ang bilis niyang kilos niya habang panakaw na hinahagod ng tingin ang kanyang boss. Naramdaman niya pang siniko siya ni Wilma. Nang matapos paghainan si Sir Liam, pahila siyang dinala sa labas ng komedor. Ano ba yun? Umamin ka nga sa akin. Crush mo ba si Sir? Pabulong nito pero nakangiti. Ay hindi, love ko siya. Pag-amin niya dito, nanlaki naman ang mga mata ni Wilma. Talaga? Mabilis niyang tinakpan ng bibig nito nang makitang pababa ng hagdan si Ladi. Nagmamadali niyang iniwan si Wilma upang salubungin ng bata. Dama niyang napapasunod ito ng tingin sa kanya. Hi baby, good morning. Bati niya sa bata sabay yakap. Yaya, I want daddy. Anito sa kanya, kaya naman ang lapad ng kanyang ngiti. Okay, you want daddy? Then, pupuntahan natin si daddy. Pabuhat niyang dinala sa komedor si Ladi kung nasaan ang ama nito at pairap na nilagpasan si Wilma kasi naman parang nanunodyo ang tingin nito sa kanya. Masigla namang humalik si Ladi sa ama at gusto pang sumama sa office pero ang sabi nito darating ang mga lolo at lola kaya wag nang umiyak. Ni ayaw nitong humiwalay kay Liam, naglulumpasay habang umiiyak na hinahabol ng tanaw paalis ang ama. Basta na lang siyang sinulyapan ni Liam na sinabing uuwi ng maaga so ang pakiramdam niya ngayon, siya ang asawa. Mabilis niyang inalo si Ladi. Inutu-utu pa niya hanggang sa napahinuhod. Mabuti na lang, mas mabilis aluin si Ladi kaysa kay Luan na matapang at sinasagot-sagot siya. Kinahaponan, pasado 4:00, pauwi na si Liam dahil tumawag ang mom niya na kasalukuyan ng nasa bahay at as usual kasama si Natasha, ang babaeng gusto ng magulang niya para sa kanya. Pagdating sa bahay, agad sumalubong sa kanya si Natasha at walang pakundangang humalik. Naroon sa sala ang kanyang ama't ina, kandong ang kanyang kambal. Mabuti naman at umuwi ka ng maaga, Liam. Ayoko nang nag-aantay si Natasha sa'yo. Nakangiti ang kanyang ina. Para siyang imbalido na inaalalayan pa ni Natasha na umupo sa sofa at agad nitong tinabihan. Ikinawit pa ang braso sa kanya. Pilit naman niyang inilalayo ang sarili sa babae. Noon pa man, wala na siyang nararamdaman dito kundi ang kanyang mga magulang lamang ang may nais na ipakasal siya. Ang rason ng dalawa para magkaroon ng ina ang kanyang mga anak kahit na hindi naman kailangan ng mga ito. Nandyan si Cheryl na nag-aalaga sa kanyang mga anak at may tiwala siya sa babae. I think, tita, tito, mas makabubuti kung maagang maiset ang date ng aming kasal. I'm sorry, but I'm not yet ready. Putol niya sa sasabihin ni Natasha. Wala siyang plano para sa kasal at hindi siya papayag na ikasal sa babaeng hindi naman ito mahal. Lalo pa at hindi pa nga siya nakakapag-move on sa pagkawala ng dating asawa. Iho, kailangan ng guardian ni Luan at Ladi. Hep hep hep! Mula sa taas ng hagdan, ang boses na yun. Halos silang lahat ay napatingala. Si Cheryl ay yun na nakapamewang habang pababa ng hagdan. Mawalang galang na po. Pero hindi naman po tama yung kayo yung magdesisyon para sa babaeng gustong pakasalan ng anak nyo. Walang prenong saad nito sa kanyang mga magulang, kaya naman napaawang ang mga labi ng kanyang magulang sa pagkagulat ng bigla-biglang pagsulpot ni Cheryl. Siya naman napahawak sa kanyang sentido. And who do you think you are to interfere this conversation? Napatayo bigla si Natasha na galit sa babaeng biglang sumisingit sa kanilang usapan.
Huwag mo ko madaan-daan sa English mong bruha ka. Suntukan na lang tayo sa labas. Paghahamon naman ni Cheryl na walang kahit na konting pag-aalangan. Papatulan sana ito ni Natasha kaya mabilis din siyang tumayo at pumagitna sa dalawa. Stop it, Natasha! Saway niya sa babae at nilapitan si Cheryl upang ito ay protektahan. Kilala niya na rin si Natasha na hindi magpapatalo at ayaw niyang magsalpukan ng dalawa lalo't naroon ang kanyang magulang. I'm not the one who wants to lead this trouble, Liam. Lalong nang galaiti si Natasha. Liam, who is she? Inis na rin ang boses ng kanyang ama nang magtanong ito. Ang kanyang ina naman, napapatulala sa nangyayari, hindi makapagsalita, halatang nasyak. Dad, ani ang sumulyap rito. Naisip niyang gamitin ang dalaga upang hindi siya maipakasal kay Natasha para mahinto na rin ang pagnanais ng mga magulang na ipakasal sila. Mom, this is Cheryl, my girlfriend. Pagpapakilala niya sa mga ito para ikagulat ng lahat, maging si Cheryl, nakita niyang napataas ang kilay, nandilat ang mga mata. This is inglorious, Liam. Ipagpapalit mo ko sa babaeng walang modo, walang breeding. Hindi makapaniwala si Natasha at nag-hysterical. Nagdrama na ito't may kasama pang pag-iyak. Ang kanyang dalawang anak na karga ng mga lolo at lola, naguguluhan na rin sa nangyayari pero tahimik lang. Maya-maya, tumayo ang kanyang ama. Liam, have you even considered Natasha's feeling? Break up with this woman because we cannot accept her in this family. Galit na ang kanyang ama na tumingin sa gawin ng natitigilan pa rin si Cheryl. And make sure bukas wala na siya rito. Pagkasabi nun ay tumalikod. Sumunod si Natasha na nagsalita pa ng masasakit kay Cheryl at sinabing hindi magpapatalo rito pero ang dalaga nakangiti lamang kay Natasha. Hinagka naman ng kanyang ina ang mga apo at humingi ng pasensya kung bakit kailangan itong umalis. Sinulyapan si Cheryl na may pagkadisgusto maging siya'y sinulyapan din ito bago tumalikod. Mayaman si Natasha at nagmula sa prestigious school kaya marahil ito yung gusto ng kanyang magulang dahil pwede niyang ibalandra sa harapan ng kanyang mga kaibigan, business partners at kung sino pang malalapit sa kanya. Ganito din sila noon sa babaeng pinakasalan niya dahil simple lang noon ang pamumuhay nito. Kundi pa sila nagkaanak, hindi pa matatanggap ng kanyang mga magulang ang asawa. Ngayon naman, pilit siyang ipapakasal sa babaeng hindi niya mahal at yun ang hindi niya mapapayagan. O ano, narinig niyo ba yun mga bata? Girlfriend ako ng daddy niyo, so ako na yung magiging mami niyo soon. Basag ni Cheryl sa katahimikan. Umirap si Luan at tumayo na rin. I don't like you. Isa lang ang mami ko. Pagkasabi nito ay nagmarchang umalis rin. Luan, come back here. Naiinis na naman siya sa pagiging bastos nito pero pinigilan siya ni Cheryl. Hayaan mo na, magugustuhan niya rin ako. Huwag mo lang madaliin. Ngisi nito sa kanya. I want her to be my mom, daddy. Ang sabi naman ng isa niya pang anak, nakangiti pa kay Cheryl. O talaga? Baby, come here. Give me a hug. Natawa pa ito sa sariling English. Lumapit naman si Laddie at niyakap si Cheryl. Napabuntong hininga naman siya habang nakikita ang dalawang nagtatawanan sa harapan niya. Kahit papaano, nabawasan ang inis niya sa pagsulpot na naman ni Natasha. Alam niyang babalik pa rin ito dahil nagbanta na hindi magpapatalo pero hindi niya hayaan pang makapasok ito sa buhay niya at sa kanyang mga anak. Kinagabihan, matapos linisin ni Cheryl ang mga bata, sinamahan niya muna ito sa kwarto. Magkatabi lang ang kama ng dalawa. Nag-offer siya sa mga ito na magkwento pero tumanggi si Luan maliban kay Laddie. Likas na suplado ang batang lalaki pero hindi niya ito binibigyan ng pansin kahit ayaw nito sa kanya. At least, sinusunod siya sa kung anong ipagawa niya dahil takot ito sa sariling ama. Natroma ito nung pagbuhatan ito ng kamay ni Liam, kaya ayaw na nitong mapalo. Nang magsimula siyang magkwento tungkol sa kuneho at si Pagong, nakita niyang nakikinig naman ito kahit na nakatalikod sa kanila ni Laddie. Tuwang-tuwa naman ang batang babae pero si Luan ay tahimik lang. Bago pa man matapos ang kanyang kwentong gawa-gawa lang dahil hindi naman niya tanda ang pangyayari sa istoryang pambata, ay nakatulog na ang dalawa. Hinalikan niya si Laddie at kinumutan dahil ang lakas ng aircon. Pagkuhan nilapitan si Luan at kinumutan. Kunwari ka pang ayaw mo makinig pero nauna ka pang nakatulog. Mahina siyang napahagik-gik tsaka ito hinalikan din. Hindi siya titigil na suyuin ang batang to hanggat hindi siya nagugustuhan.
Kahit maiksi pa lang yung panahon na inilagay niya rito, napamahal na sa kanya ang dalawang bata. Pwede ba tayong mag-usap? Paglabas niya ng kwarto ay nadaanan niya sa labas ng pinto si Liam na inaantay siya. Bihis na ito at amoy baby cologne. Oo naman sir. Nagawa pa niyang magpa-cute. Dinala siya nito sa teres kung saan pwede silang mag-usap, yung walang makakarinig. Hindi pa man, gusto niya nang mangisay sa kilig. Sorry about kanina. Panimula ng lalaki. Seryoso ito na nakatingin sa kanya. Tinatansya ang magiging reaksyon niya. Kailangan kong magsinungaling sa harapan ng magulang ko. Bukod doon, ginamit pa kita. Ayoko lang magpakasal kay Natasha. Sana maintindihan mo, Cheryl. Kinuha nito ang kamay niya at bahagyang pinisil yun. Sa sinabi nito ay bahagya siyang natigilan. Umaasa siyang may katugunan yung nararamdaman niya para sa boss niya. Siyempre, wala. Ang layo naman kasi ng agwat nila ni Liam sa buhay. Langit ito at lupa siya. Kung tutuusin, mas bagay ito kay Natasha. Sosyal, may pinag-aralan, samantalang siya, ganda lang ang meron. Ganoon man, ngumiti siya ng matamis. Okay lang naman sa kanya ang gamitin, sasamantalahin na lang din niya ang pagkakataong yun. O sige sir, walang problema, pero sakali na magbago yung isip mo, pwede naman nating tutuhanin. Alam mo, magiging mabuting ina ko kina Luan at Ladi. Aalagaan kita bukod sa mga anak mo. Hindi mo na itatanong, magaling ako magluto, maglaba, maglinis, magmasahe, at syempre magmahal. Pabiro niyang saad dito. Pero tahimik itong nanatiling nakatitig sa kanyang muka. Nagagandahan kaya ito? Matulog na tayo, salamat at naiintindihan mo ko. Sabay silang naglakad, nag-good night pa sa kanya si Liam bago sila naghiwalay. Pagdating sa maid's room, isang malakas na tili ang kanyang pinakawalan. Tili ng nababalo na nilalang. Tila nagpagulat sa kanya mga kasamahan. Sa wakas, may BF na siya. Makakatikim na siya ng halik. Nag-usisa naman sa kanya si Wilma pero wala siyang sinabi. Si Jeng, inirapan siya at nagtakip ng tenga. Hanggang ngayon ayaw pa rin ito sa kanya. Pero wala siyang pakailam dahil masaya siya ngayon. Bago matulog, nilagay pa niya ang kamay na pinisil nito sa mukha niya at pinagpapantasyahan niyang kunwari ay paladi yun ni Liam, kaya naman nakangiti siyang natutulog, hoping na mapaginipan niya ang lalaki. Kinabukasan, mas maaga siyang gumising kaysa kay Wilma upang magluto ng almusal para sa kanyang BF at sa kanyang mga anak. Nagulat pa nga si Wilma pagising nito na mayroon na siyang niluto. Anong meron? At ikaw ang nagluto? Nakangiti nitong tanong. Gusto sana niyang i-share ang tungkol sa kanila ni Liam, kaso baka hindi pwedeng malaman ng mga maid, lalo't kunwari lang naman sila. Pero legit yung pakiramdam niyang saya na tila ba totoong meron sila ni Liam. Huwag mo nang itanong, maaga lang talaga akong gumising. Naisip ko total naman, tulog pa yung bata. Palusot niya rito. Sa bagay okay na rin para matikman ni sir yung luto mo, baka mak-crashback ka niya. Siya may kinilig sa sinabi nito. Alam mo pag nangyari yun, magpapapansit ako. Sa muli, sila'y nagtawanan. Siya nga pala, maiba ako. Ba't kaya hindi man lang uminit yung puwit ni na Senyora Amanda kahapon dito sa bahay? Dati-dati pagpupunta sila para dalawin yung mga apo, overnight. Nagtatakang saad ni Wilma. Aba malay ko, gusto ko sana silang i-welcome kaso nagmamadali namang umalis. Pagsisinungaling niya, nakita mo ba yung Natasha? Tanong pa nito. Naku, yung kinulang sa sikat ng araw kaya maputla. Irap niyang tanong, paanong hindi siya maiinis sa babaeng yun? Lantarang may gusto kay Liam, porkit boto yung parents nito sa babae. Akala marahil magpapaapi siya. Dadaan mo na ito sa kanyang mga kamay bago makuha si Liam. Tumawa naman muli si Wilma sa sinabi niya. Oo yun nga, maputi lang siya pero hindi naman maganda. Parang inedit lang yung muka. Lumakas pa ang tawanan nilang dalawa kaya nataranta siya nang may tumikhim sa kanilang likuran at si Liam yun. Naku patay, bulong ng kanyang isip na napapatulala na naman sa kagwapuhan ng amo. Bihis na ito at nakadagdag pa ata ang kagwapuhan nito ang basang buhok. Nginitian siya nito ng bahagya. Good morning, bati sa kanya sa pagkakatulala niya. Bakit kasi pa-fall itong si Liam? Ipaghahain ko na lang po kayo sir. Naku naman, pwede bang wag niyo kong ngitian ng ganyan para kasing aatakihin ako sa puso? Pabiro niyang saad at agad na naghain. Pakanta-kanta naman si Wilma na kunwari, abalang magtimpla ng sariling kape.
Kapag kuway nagpaalam sa kanilang lalabas ng komedor, bit-bit ang tasa. Naiwan silang dalawa ni Liam. Sabayan mo na ako, Cheryl. Maupo ka. Matapos niyang maghain ng pagkain sa harapan nito, ay aya ni Liam sa kanya. Talaga, sir? Kinikilig na naman siyang umupo na walang patumpik at abot tenga ang kanyang ngiti. Pinaglagyan pa nga niya ito ng pagkain na para bang asawa niya lang at masaya silang nag-uusap habang kumakain. Kahit sobrang seryoso ni Liam kausap, kahit papaano, napapangiti niya naman ito sa mga walang kakwenta-kwenta niyang joke. Feeling niya, ang sarap nitong mahalin, mukhang mas mabait pa kaysa sa kanyang lalaki. Uuwi ka ba ng maaga, sir? Habang papalabas sila ay tanong niya. At oo, ihahatid niya sa labas ng BF niya at baka ngayon siya ma-first kiss. Hindi ko sure, depende sa dami ng trabaho sa office. Why? Anito, habang inaabot ang bit-bit na portfolio kay Budoy. Wala naman, mamimiss kasi kita. Dagli niyang tugon. Nakita niyang napalingon sa gawin niya si Budoy kaya ngumisi siya kay Liam sabay. Joke lang sir, sige ho, ingat kayo. Ngisi niya sa lalaki. Tumango naman ito tsaka sumakay na. Bye, sabi pa bago isara ang pintuan ng kotse. Pinanood niya pa ito hanggang sa tuluyang makaalis. Papasok na siya ng bahay nang may sasakyang pumarada sa harapan ng gate. Agad namang binuksan ng gwardya habang siya inaabangan kung sino ang dumating. Walang iba kundi si Natasha. May bit-bit itong maraming paper bag. Malamang ay pasalubong para sa mga bata. Sa inis ay nakapamewang siyang bumalik para ito'y salubungin. Anong ginawa mo dito? Nakahanda siyang makipag-away sa babaeng to. Tinignan naman siya nito mula ulo hanggang paa at sa uri ng mukha nito ngayon para siyang maliit na insekto. You have no right to ask me anyway. Get out of my sight, gold digger. Buwelta nito sa kanya. Tinawag pa siyang mukhang purse. Bakit dahil mahirap lang siya at milyonaryo si Liam? Pera lang ba ang batayan para magmahal ng isang tao? Nilagpasan siya nito papasok sa loob ng bahay. Saktong nakasalubong nito si Jeng at ang plastic na si Jeng close pala kay Natasha. Palibhasa, pareho yung ugali ng mga ito. Yaya! Tawag sa kanya ni Ladi na ngayon ay kagigising lang. Hi baby Ladi, come here. I have something for you. Look at this oh. Singit agad ni Natasha. Nakangiti pang sinalubong ang bata. Oo nga baby oh, ang daming pasalubong ni Natasha para sa'yo. Si Jeng yun habang tinitignan siya ng pailalim. Umiling si Ladi at hindi pinansin ang hawak ng mga pasalubong ni Natasha. Bagkus ay lumapit sa kanya at bumulong. Yaya, I want pee. Sa edad nito ay takot pang magbanyo kaya buhat-buhat niya si Ladi na bumalik sa kwarto. Nag-iwan siya ng masamang tingin sa dalawa. Hindi siya papakabog. Kung maldita ang mga ito, pues mas maldita siya. Kas, pauwi ka na? Tanong ni Saver nang madatnan siyang nag-aayos na sa office. 5 o'clock pa lang naman pero uwing-uwi na siya. Si Saver ay anak ng kanyang tito Eman, kapatid ng kanyang ama. At tulad niya, abala din sa negosyo kaya bihira silang magkita. Nakakapagtaka ngang naligaw ito sa kanyang office. Yes, Saver, why? Have you need anything? Sinabi sa akin ni tito na may kinababaliwan ka na ngayon. Who's the lucky one? Tawa aso nitong tanong. Napailing siya. Pinaniwala ko lang si Dad na may GF na ako para iwasan si Natasha. But I'm warning you, Cass, wag mong sasabihin to sa kanila. Napaisip tuloy bigla sa kanyang sinabi. Sumama pa sa bahay at gustong makilala si Cheryl. Pero nagulat sila pagdating nila na nagkakagulo na sa loob. Umiiyak ang dalawa niyang anak habang ang dalawang maid inaawat sina Natasha at Cheryl na ngayon ay nasa gitna ng swimming pool. Madali niyang binitiwan ng dala tsaka mabilis na tumalon sa tubig dahil sa pag-aalalang nararamdaman niya para kay Cheryl. Agad namang napaghiwalay ni Liam si Cheryl at Natasha. Nalabis niya pa ding pinag-alala sa babae dahil kita niyang namumula ang buong mukha nito at panay ang ubo. Maaaring nakainom ito ng maraming tubig. Magbabayad ka sa akin, Natasha ka. Papatayin kita. Galit na sigaw ni Cheryl na sa kabila ng sugat nito sa muka at braso, patuloy itong gustong abutin si Natasha na nagpupumiglas din sa pagkakahawak ni Saber. Ang dalawang batay pinapasok niya na sa loob para hindi na mag-iyakan at matakot. Is that kind of woman you want, Liam? It's embarrassing. Babaeng kalye. Sigaw ni Natasha sa kanya. Bakit ikaw, Natasha? Anong akala mo sa sarili mo? Magkatulad lang tayo. Huwag mong ipagmalaki sa akin na mayaman ka dahil hindi mo madadala sa kabilang buhay yan.
Nang gigigil ding sigaw ni Cheryl na kahit hawak niya, pilit pa ding nagpupumiglas. Sinenyasan niya na ang pinsan na ihatid na si Natasha pa uwi. Nagbabanta naman itong babalikan si Cheryl at hindi hahayaang maging masaya. Nang mawala na sina Xavier at Natasha, binalot sila ng katahimikan ni Cheryl. Napapabuntong hininga siya ng malalim na sinulyapan ito. "Are you okay?" Sinubukan niyang iangat ang mukha ng dalaga. May bahid ng kalmot sa kabilang pisngi nito pero hindi gaanong malalim. May kalmot din sa braso at nakita niyang nagdudugo gawa sa mahahabang kuko ni Natasha. Dahil dito, nakadama siya ng awa sa dalaga. "Ayos lang ako, sir." Hindi nagalit ang boses at kalmado na rin na ipinagpapasalamat niya. "Come, gagamutin kita." Inalalayan niya itong pumasok sa loob ng bahay. Basang-basa rin kasi ang babae. Hindi ito kumibo pero marahang humakbang. "Magbihis ka muna, baka magkasakit ka pa. Tsaka ako gagamutin ang sugat mo." Aniya rito nang makapasok ng sala. Sumalubong naman sa kanya si Ladi na umiiyak. Nagsusumbong sa nangyari. Inalo naman niya ang anak habang buhat upang dalhin sa kwarto. Si Luwa na hindi na umiiyak at nasa loob ng silid. Inaliw naman ito ang sarili sa hawak na gadget. "Can you tell me what really happened, Cheryl?" Habang ginagamot ang sugat nito sa braso ay nag-usisa siya. Bihis na si Cheryl, maging siya'y bihis na rin at naalo niya na yung anak niya sa pag-iyak. Kasama namang ito si Wilma sa kwarto dahil tila na trauma sa nangyari si Ladi. Ayon sa bata, si Cheryl ang unang nanugod kay Natasha pero gusto niyang kuhanin mismo kay Cheryl kung ano nga bang pinagmulan ng away nilang dalawa. Alam niyang lalo iyong ikagagalit ng kanyang magulang. "Sorry sir, hindi ko dapat siya pinatulan." Nakatango nitong saad sa kanya na para bang nahihiyang tumingin sa kanyang mga mata. Kapwa sila nakaupo sa sofa. Nakaharap siya rito at nakatagilid naman ito sa kanya. Nag-init lang yung ulo ko sa kanya. Masyado siyang mapangmata. Inapakan niya yung pagkatao ko. Dinamay niya pa yung mga magulang ko. Alam niyo ba sir, sa tanang buhay ko, ngayon lang ako na insulto ng sobra. Hindi ko ipinagkakailang mahirap lang kami pero hindi ako papayag na alipustahin. Parang kinurot ang puso niya nang makitang naglandas ang luha nito sa pisngi at bahagyang nabasag ang boses. Hindi niya maintindihan kung bakit kusang umangat ang palad niya para punasan ang luha nito. Pero umiwas ito at kusang pinahid ang luha. "Pasensya ka na sir, mababa lang talaga yung luha ko pagdating sa aking pamilya." Hinging paumanhin ito tsaka mapait nang umiti sa kanya. "I'm sorry, hindi dapat nangyari sa ito. Nadamay ka pa. Siguro next time, mas makakabuting iwasan mo na lang siya. Don't worry, bibilinan ko na lamang yung guard na wag na siyang papapasukin dito para hindi na makapanggulo." Hinawakan niya ang palad nito bilang paghingi ng sorry sa dalaga hanggang sa makitang nag-angat ito ng paningin at nagtagpo ang kanilang titig. "Salamat sir ha. Hindi lang kayo gwapo, mabait pa. Sana hindi kayo magbago." Nakangiting saad niya rito. "I promise, I never change, Cheryl. Hindi ko nahayaang may gumawa pa sa'yo nito." Habang ginagamot muli ang sugat nito ay saad niya. Hanggang sa pagtulog at nakahiga na si Liam ay may gumugulo pa rin sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung ano at bakit niya ito nararamdaman kay Cheryl. Kapag pumipikit, nakikita niya ang tagpo kanina. Ilang segundo siyang nakipagtitigan sa kisame nang imulat ang kanyang mga mata. Sinulyapan niya rin ang orasan sa dingding at pasado 2:00 na ng madaling araw. Muli siyang pumikit at pinilit matulog. "Ganitong klaseng babae ba yung gusto mo, Liam?" Kinabukasan ay sinugod siya ng kanyang ama sa office. Galit na galit ito marahil nakapagsumbong na si Natasha at si Cheryl na naman ang lumalabas na masama. "Dad, nagpunta siya sa bahay para awayin si Cheryl." Mahinahon niyang saad. "No, hindi yun ang nangyari. Nagpunta si Natasha para dalawin ng mga bata. Pero anong nangyari?" Nag-angat siya ng paningin upang tignan ang galit na ama. Paruot parito ito sa loob ng kanyang opisina. Hindi niya mawari kung may magandang maidudulot ba yung pagpunta nito sa kanya ngayon. Simulat sa pool, alam ng ama na hindi niya gusto ang babaeng yun. "Hiwalayan mo yung Cheryl na yun at paalisin mo sa bahay mo. Kundi kami ng mami mo yung hindi mo na makikita." Pagbabanta pa nito. "Sorry dad, but I am old enough to make a decision. Kung hindi niyo gusto si Cheryl para sa akin, mas makabubuting wag na lang din tayo magkita-kita." Sa muli ay itinuon niya ang kanyang atensyon sa trabaho at ipinaramdam na abala ito sa ginagawa niya.
Balak niyang umuwi ng maaga at sa labas sila mag-dinner ng mga bata kasama si Cheryl. Gusto niyang bumawi sa mga pagkukulang niya sa kanyang mga anak. Nang sa ganun, hindi na magtampo sa kanya si Luan, kaya nais niyang matapos lahat ng gawain. Galit na lamang na umalis ang kanyang ama nang masiguradong hindi niya ito pakikinggan, tsaka lamang siya nakahinga ng maluwag. Yaya, where are we going? Pag-uusisa ni Ladi habang itinitirintas niya ang buhok ng alaga. Maagang tumawag si Liam na bihisa ng mga ito pagsapit ng 6 ng gabi dahil sa labas sila kakain, kaya 5 pa lang pinaliguan niya na ang mga bata at kasalukuyang binibihisan. Kakain tayo sa labas, sa restaurant kasama natin si Daddy. Nakangiti niyang tugon. Really, Yaya? Yay! Sa tuwa ay nagtatatalon ito tsaka nilapitan si Luan. Narinig mo yun, Luan? Lalabas tayo to eat dinner. Pumapalakpak pa ang batang babae. Sinulyapan siya ni Luan. May gusto itong sabihin pero nag-aalangan. Alam niyang natakot ito sa kanya kahapon dahil sa nangyari sa kanila ni Natasha. Dahil sinabi sa kanya ng bata na masama siya kaya hindi siya nito gusto. Pero sinabi niyang si Natasha ang unang nang-away sa kanya at pinagtanggol niya lamang ang kanyang sarili. Ikaw ba, kapag may nang-away sa'yo, hindi ka lalaban kahit na wala ka namang maling ginawa? Tanong niya kay Luan. Napaisip ito bago umiling. O diba? Kaya tatandaan nyo, kapag may mga away sa inyo ni Ladi sa school, nakikita mo to? Tinaas pa niya ang kanyang muscle. Bahagyang kumunot ang noo nito nang tumingin sa kanyang muscle. Lagot sila sa akin. Ako ang magtatanggol sa inyo ni Ladi kasi love ko kayo pareho. Hindi ito umimik pero alam niyang kahit paano naunawaan ni Luan ang side niya. Matalino itong bata. Ayaw niyang maging masama ang paningin ng mga alaga nito sa kanya. Gusto niyang ituring siya ng mga itong kaibigan. Nang dumating si Liam, naghahabulan na ang dalawa pababa ng hagdan. Naririnig niya ang masayang tawanan ng dalawa. Kapwa yumakap sa ama pagpasok ng lalaki sa loob ng bahay. Nagpapalitan na sila ng matamis ng ngiti ni Liam habang palabas ng bahay ang dalawang bata patungo sa nakaparadang kotse. Mahahalatang sabik ang mga bata sa ganoong pagkakataon. Ayon na rin kay Liam na walang time sa mga anak kundi ngayon lang na gustong bumawi. Pagkatapos kumain, hinayaan itong maglaro sa arcade ang mga bata habang siya nakikisali sa dalawa. Aaminin niya ngayon niya lamang din iyon naranasan. Hindi lang ang kambal ang nag-enjoy kundi pati siya na rin. Malalim na ang gabi nang mag-aya si Liam umuwi dahil kailangan na ng mga batang magpahinga at nangakong babalik sa weekend. Habang binibihisan ng dalawa sa silid, masayang nagkakwentuhan ng mga ito tungkol sa nangyari kanina. Thank you, Yaya. Sa unang pagkakataon, nag-thank you si Luan sa kanya bago siya lumabas. Kung para saan, hindi niya alam, basta nakangiti siyang tumalikod. Anong nangyari? Ikwento mo sa akin. Kinikilig si Wilma nang pumasok siya sa maid's room. Sadyang inaabangan siya nito. Dapat ba may nangyari? Hinila siya nito papasok sa loob at pinaupo sa gilid ng kama. Oo, dapat may nangyari. Date nyo kasi yun. Parang family date. Ay sus, huwag nga kayong asyumera. Paano nyo natawag na family date yun? Ikaw nga, Cheryl, huwag kang makapalang muka. Si ma'am na nga napakaganda, hindi nagustuhan. Ikaw pa kayang mukhang palaka? Singit ni Jeng sa galit na boses. Nagpantig ang tenga niya lalo at binanggit nito ang kanyang pangalan. Hindi pa magaling ang kalmot ni Natasha sa braso niya pero lalabanan niya pa rin itong si Jeng. Mabilis siyang tumayo habang umuusok ang ilong sa galit. Tinawag siyang palaka, hindi niya iyon mapapalagpas. Huwag mo nang patulan kasi ikaw naman lumabas na nga lang tayo. Parang gusto kong kumain ng barbecue. Mayroon sa kanto, tara. Kinuha nito ang wallet tsaka pahilan na siyang dinala sa labas. Alam niyang ayaw lamang ni Wilma na makipag-away na naman siya. Paglabas nila ng gate, binaybay nila ang malawak at maliwanag na kalsada. Pinayagan naman sila ng guard at sinabing sandali lang sila sa labas magpapahangin. Maganda ang naisip ni Wilma na dalhin siya sa labas dahil nawala ang init ng kanyang ulo kay Jeng. Alam mo, simula nang dumating ka sa bahay, parang nagkaroon na ako ng kaibigan. Stress kasing kasama si Jeng. Ewan ko ba dun? Kumakain na sila ng isaw nang magsalita ito. Nasa loob sila ng isang tila kubo dito sa barbecue place. Tulad ng ibang naroon, umorder din si Wilma ng tigi-isang beer. Masarap daw yun, partner sa isaw. First time niyang iinom nun dahil tubayong iniinom niya sa kanilang probinsya.
Pero dahil malamig at masarap ang isaw, nilaklak niya yun na parang tubig. Tuloy, nakatatlong bote siya. Habang pauwi, pasuray-suray silang pareho ni Wilma. Kung siya ay nakatatlong bote, si Wilma, naubos nito ang 4 na bote. Pakanta-kanta ang dalawa habang magkaakbay. Hindi niya talaga akalaing nakakalasing pala ang beer. Pagpasok nila ng bahay, nagpaalam siya kay Wilma na sisilipin sa kwarto ang mga bata. Iniwan niya kasi itong gising kanina. Nganga pa siya sa dilim nang pihitin ng siradora ng pinto, pero pagpasok niya, tumambad sa kanya si Liam. Hindi pala kwarto ng mga bata yun. "Are you drunk?" Nakakunot ang noo nito nang siya ay makita. Gising pa ang lalaki. Katunayan ay kagagaling lang nito sa banyo. Basa ang buhok at nakatapi lang ang ibabang parte nito. "Naku sir, hindi. Ang totoo niyan, matutulog na ako. Ba't ba ako nasa kwarto mo?" Kinakausap niya na ang kanyang sarili nang tumalikod at nagsimulang humakbang, pero bumangga siya sa basang katawan ni Liam. Ang bilis naman ata nitong nakalapit sa kanya. "Tukso, pwede lumayo ka? Hindi pa ako nakaka-first kiss. Baka naman." Bulong ng kanyang isip matapos tumingala at mukha ni Liam ang kanyang nakita. "Huwag ka na magsinungaling. Lasing ka, sinabi sa akin ng guard na umalis kayo ni Wilma. Now tell me, may problema ba?" "Wala naman sir, nagkasayahan lang kami." Bahagya siyang lumayo dahil hindi niya kayang salubungin ang mga mata ni Liam. Pero namali siya ng hakbang. Nabuwal siya dahil sa pagkahilo at kung hindi lang maagap si Liam, bumagsak na siya sa sahig. Nga lang, yakap na siya nito ngayon at ang lapit ng mukha sa kanya. Bakit ba palagi itong mabango? Nag-usap ang kanilang mga mata at bugso ng damdamin. Hinawakan niya ang pisngi ni Liam. Napapalunok siya habang buhat-buhat siya nito. Ramdam niyang lumapat ang likod niya sa malambot na kama. Kasabay ang pagsiil nito ng halik sa kanyang labi. Dama niya ang kakaibang init at lambot sa labi nito na hindi niya inaasahang matitikman sa gabing yun. "Mahal kita, Liam," bulong ng kanyang utak habang ninanamnam ang kakaibang nalalasahan sa labi nito. Hinayaan niyang lakbayin ng kamay nito ang katawan niya. Halos mapugto ang kanyang hininga na magsimulang maging mapangahas ang labi ng lalaki. Naririnig niya na may mahinang tinig na lumalabas sa kanyang lalamunan. Mahigpit na siyang nakakapit sa leeg nito nang maramdaman ang nagbabagang katawan ng lalaking naroon sa tabi niya. Umakyat ata ang lahat ng kilabot niya sa batok nang gumapang ang eksperto nitong labi sa leeg niya. Kasabay nun ang paggapang ng isang kamay nito. Inihanda niya ang sarili sa mga mangyayari. "Cheryl, I'm sorry for doing this right now, but I can't resist myself. Mahal na kita," bulong ni Liam sa dalaga bago ito tuluyang maingat na inangkin. Samantala si Natasha, may masamang binabalak kay Cheryl. Nagbayad ito ng 2 tao para ipakidnap ang babae. "Gusto kong kidnapin niyo siya at pahirapan. Gawin niyo lahat ng gusto niyo. Kahit ano, akong bahala sa inyo." Inabot ni Natasha ang larawan ni Cheryl sa 2 lalaking mukhang sanggano. Nakita niyang umisi ang 2 lalaki pagkakita sa magandang dalagang nasa larawan. Nakikita niya na ang hirap na dadanasin ni Cheryl sa kamay ng mga kriminal na ito. Binayaran niya ang 2 lalaki upang pagbayaran ni Cheryl ang ginawa sa kanya. Hanggang ngayon, dama niya pa ang sakit ng katawan sa ginawa nito. Ipapakita niya kung sino magalit si Natasha. Pagsisisihan itong kinalaban siya ng babae. "Yes ma'am, kami na ni Jungkook ang bahala sa babaeng to." Nakangisi ang lalaking side. Napataas ang kilay niya sa pagtawag nitong Jungkook sa kasamahang galing sa kulungan. "Kung siya si Jungkook, sino ka naman?" "Ako si Ji Chang-wook." Pagmamalaki pa nito sa kanya. Napangiwi na lamang siya bilang reaksyon. "Ji Chang-wook, na may malaking tiyan." Sa isip-isip niya. "O siya, wala akong pakialam kung sino kayo. Basta, trabahuhin niyo yung babaeng to. Tawagan niyo ako pagkatapos para kunin ang bayad sa akin. Make sure na hindi na siya makakabalik kay Liam." Pagkuway, sumakay na siya ng kanyang mamahaling kotse na may ngiti sa labi. Bagaman hindi pa nadidispatcha ang babaeng yun, nasisiguro naman niyang magtatagumpay si Ji Chang-wook at Jungkook. Napabalikos ng bangon si Cheryl nang magising sa silid ni Liam. 3:00 iyon ng madaling araw. Naalala niyang dito siya naligaw kagabi at hindi na nakabalik sa maid's room dahil may himalang nangyari na nagpawala sa kanyang kalasingan. Napatakip siya sa kanyang bibig nang mapasilip sa katawan niya sa ilalim ng kumot. Bukod doon, katabi niya ang tulog na si Liam.
Hindi lang halik ang ipinadama nito sa kanya kagabi lang, kundi langit. Kumirot ang kanyang pagkababae, patunay na tinawid siya ni Liam kagabi. Inot-inot siyang bumangon at pinagmasdan ang mahimbing na lalaki. Hindi siya pwedeng makita ng mga kasamahan sa bahay na inumaga sa kwarto ni Liam, lalo ni Jeng dahil malaking gulo yun. Bumangon siya kahit na masakit ang gitnang bahagi ng kanyang hita. Masarap sanang matulog sa tabi ni Liam, lalo at tila inaakit siya sa magandang katawan nito, pero parang hindi niya kayang humarap sa lalaki sa ganitong sitwasyon. "Where are you going?" Pero nagising si Liam habang siya'y nagbibihis. Dagli siyang napatalikod dahil hindi pa siya gaanong nakakapagbihis. Hindi pa man siya nakakatapos magsuot ng damit, tumayo na ito at hinawakan siya sa kamay niya. "Masyado pang maaga, babe. Let's sleep." Utos iyon at kinabig siya palapit sa kama. Bumaon agad sa leeg niya ang mukha nito. "Ano daw? Babe?" Kahit papaano, nagawa niyang magpakipot. Ngayon, nanulak siya ng bahagya dahil gumapang ang labi nito. "Naku naman, Liam, paano kung malaman nilang pinasok kita dito sa kwarto mo at bigla na lang?" Inangkin nito ang labi niya, dahilan upang mahirinan siya at mapasigok. Tuloy parang maiihi siya ng kabigin lalo at mapadikit sa mabangong katawan ng lalaki. Ang sarap nitong humalik, lasang chocolate. Palalagpasin pa ba niya yun kung matagal niya nang inasam ang halik ni Liam? Bahala na bukas ang mapanghusga sa kanya, basta moment niya ngayon. Yumakap din siya sa mabangong BF at ginaya ang bawat hagod ng labi nito. Gumanti siya sa maalab nitong halik. Kinaumagahan, paglabas niya ng kwarto ni Liam, nadatnan niyang masama ang tingin sa kanya ni Jeng. Saktong nasa sala ito. Mabuti na lang at tulog pa ang lalaki nang lumabas siya ng silid. Tuwid siyang napatayo pagkakita sa babae kahit gusto niyang umuwi dahil sa sakit. Mapanuring tinignan siya nito mula ulo hanggang paa. "Iba na pala ang kwarto mo ngayon. Hindi ka lang pala makapalang muka. Makati ka din. Hindi ka talaga nakatiis, no?" Inis na inis nang magsalita ito. Napabuntong hininga siya. "Bakit? Inggit ka ba sa kalandian ko? Di dapat gayahin mo ko." Ang sabi naman niya. "Hindi na, Cheryl. Ako kasi nag-iintay mapansin, pero ikaw..." Iiling-iling ito na hinagod siya ng tingin pababa pataas hanggang sa mukha niya. "Grabe, ako na nahihiya para sa'yo. Ilang buwan ka pa lang dito pero nagawa mong landiin si Sir." Nakahanda na siyang kalbuin si Jeng nang may tumikhim sa kanyang likuran. Hindi man siya lumingon, boses ni Liam yun, kaya nagbago bigla ang ekspresyon ni Jeng. "Sir, good morning po." Ngumiti ito sa lalaki. Humakbang ang lalaki palapit sa kanya. Naramdaman niyang lumapat sa balikat niya ang palad ng lalaki, kaya doon napatingin si Jeng. "Kailangan mong malaman na GF ko si Cheryl. I ordered you to respect her like the way you respect me." "Hindi ko nagustuhan ang narinig ko kanina. Oras na marinig kong binabastos mo siya, I'm sorry to say na paaalisin kita." Napatango ang babae sa sinabi ni Liam at nakita niya ang pamumula ng muka sabay hingi ng sorry. Bago tumalikod, may namuong luha sa mga mata nito. "Bakit mo naman ginawa yun kay Jeng? Nasaktan tuloy yung tao?" Tanong niya sa lalaki. Kahit naman magkaaway sila lagi, ayaw naman niyang mapaalis ito dahil lamang sa kanya. "Halika, ipagluluto kita ng breakfast." Ngiti nito at inakay na siya patungong komedor na hindi pinansin ang sinabi niya ukol kay Jeng. Pagdating naman sa kwarto ni Jeng, inis itong nag-impake. Hindi niya matatanggap na maghahari-harian si Cheryl sa loob ng bahay, kaya mas makakabuting umalis na lang siya. Ni minsan, hindi siya napagsalitaan ni Liam ng ganoon. Dumating lang si Cheryl, nagbago na ang lahat. Kinuha nito yung lahat ng atensyon ng mga bata, maging ang lalaking hinahangaan niya. Hindi siya nabahala noon kay Natasha na maagaw nito si Liam, pero si Cheryl, aalis siya mamaya kapag wala na si Liam sa bahay. Hindi niya na kailangan pang magpaalam. "Teka, bakit ikaw ang magluluto? Di ba dapat ako dahil boss kita?" Inagaw ni Cheryl ang hawak na espatula ni Liam. "It's okay, napagod ka kagabi so ako nang bahala sa breakfast natin. Pero kiss mo ko." Ngumuso ito at nilapit ng bahagya ang mukha sa kanya. Hindi niya malaman kung kikiligin or matatawa. Yung sobrang seryoso ni Liam ay hindi niya mapaniwalang may tinatagong kakulitan. Para ba ngayon lamang sila naging official na magkasintahan? Hindi na lamang niya uungkatin ang tungkol sa kanilang relasyon. Basta mahal niya ang lalaki, kaya niya nga naibigay ang lahat.
Masaya na siyang kasama ito kahit para sa lalaki. Kunwari lamang ang lahat. Pagkatapos nilang mag-almusal, naghanda naman ito para sa pagpasok sa trabaho. Habang sina Ji Chang-wook at Jungkook kanina pa nag-aabang sa labas ng bahay ni Liam upang gawin ang planong masama laban kay Cheryl. Pareho na silang napangisi nang lumabas ang sasakyan ni Liam at pumasok sa office. Aabangan nating lumabas yung Cheryl. Pagkatapos tsaka natin kidnapin at patayin. Akin na yung larawan ng babae. Tumatawa ang lalaking balbas sarado habang inilalahad ang kamay. Napakamot sa ulo ang lalaki. Nakalimutan kasi nito ang larawan ni Cheryl. Pero ayon dito, tanda ng lalaki ang mukha nito. Marahan naman itong binatukan ng una. Kapwa sila nasa loob ng dark na sasakyan at parehong may suot na bonnet. Sakali mang may makakita, walang makakakilala. Ilang sandali pa, may lumabas na babae at may dalang bag at halatang nag-aantay ng sasakyan. Ayan na, sabi ng isa. Sigurado ka ba dyan? Tanong naman ng isa. Oo nga, ganyan na ganyan ang mukha. Kaya naman, sinamantala iyon ng dalawa, pinaandar ang sasakyan at itinigil sa mismong harapan ng babaeng nakatayo sa gilid ng kalsada. Sa bilis ng pangyayari, walang nakakita sa babaeng hinablot pasakay ng kotse kasama ang bag na bitbit nito. Pinatulog at dinala sa pinag-usapang lugar at doon pinahirapan ng dalawa. Binugbog hanggang sa nawalan ng malay tsaka tinawagan si Natasha. Masaya namang humahalakak si Natasha sa balitang iyon na wala na si Cheryl. Ngayon ay wala nang hadlang pa sa kanila ni Liam. Agad nagtungo si Natasha sa bahay ni Liam matapos mapag-alaman ng wala na si Cheryl. Ang kaso, hindi siya pinapasok ng guard kaya inis na naman siya. Walang ibang choice kundi puntahan sa office si Liam para ito'y makausap. Ano? Wala si Jeng? Nag-aalalang tanong ni Cheryl dahil natataranta si Wilma. Pinahanap niya ito kay Wilma dahil kakain na sila ng tanghalian at kanina niya pa hindi nakikita ang babae. Wala nga, pati ilang gamit niya sa kwarto wala rin. Mas lalo itong nataranta. Ay, hindi kaya sumama ang loob niya kay Liam? Sir Liam? Patanong niyang saad kay Wilma. Hindi naman yun maglalayas ng hindi nagpapaalam. Busy lang talaga ako kanina pagkakuha ng mga plantsahin kaya hindi ko siya napansin. Hindi niya rin ito napansing lumabas ng bahay dahil pagkaalis ni Liam kaninang umaga, tinungo niya ang kwarto ng mga bata at nagligpit sa loob kahit na masakit ang nasa gitna niya. Naisipan niya na ring linisin ang buong banyo kahit naman paano basta't pangangailangan or gamit ng mga alaga niya. Siya talagang nag-aasikaso dahil ayaw niyang iasa pa yun sa dalawa. Kahit maglinis ng silid nito, siya na rin ang gumagawa. Tinungo ni Wilma ang gwardya upang tanungin kung lumabas nga ito at ang sabi, uuwi na nga daw sa probinsya at pinayagan na ni Liam. Ibig sabihin lang noon ay nagsinungaling si Jeng dahil hindi naman ito nagpaalam sa lalaki. Sadyang sumama ang loob nito kanina sa nobyo kaya umuwi sa probinsya at hindi na nag-abala pang dalhin ang ibang mga gamit. Tinawag na lamang niya sa nobyo ang nangyaring pag-alis ni Jeng. Ang ginagawa mo dito? Mainit agad ang ulo ni Liam pagkakita kay Natasha na nasa loob ng kanyang office. Kagagaling niya lamang sa meeting noon. Hindi niya pa magawang kalimutan ang ginawa nito kay Cheryl kaya galit pa rin siya sa babae. Tumayo ito tumakbang palapit sa kanya. Ipinatong ang hintuturo sa dibdib niya at pinagapang hanggang sa kanyang likod. Nanatili siyang nakatayo lang na hindi nagustuhan ang ginagawa nito kaya nang maramdamang gumapang sa mukha niya ang daliri ni Natasha, piniga niya ang braso nito. Stop seducing me, Natasha. Kailanman hindi mo ko maaakit. Si Cheryl ang mahal ko, so leave us alone. Maging masaya ka na lang para sa amin. Pahayag niya at kung bakit, malakas itong napahalakhak. Napakunot ang noo niyang tinignan ito ng masama. Binitiwan ito tsaka naglakad patungo sa kanyang mesa. Umuwi ka na, wala akong panahon sa'yo. Itinuro niya ang pintuan. Naiinis naman si Natasha sa ginagawang pagtataboy sa kanya ni Liam pero hindi naman siya nagpatinag. Ngayon pa bang wala ng hadlang? Ngayon pa bang wala na ang Cheryl na mahal nito? Sa kanya din naman bagsak ni Liam at wala na itong choice ngayon kundi pakasalan siya. Kailangan niyang gawin ng madalian ang lahat. Tila wala siyang narinig na umupo sa sofa. Wala namang nagawa si Liam na umupo na lamang sa kanyang swivel chair. Hindi niya ipagpipilitang itaboy ang babae. Magsasawa din naman ito sa kanya at ang mas makakabuti niyang gawin ay hayaan na lamang ito. Muli niyang inasikaso ang trabaho. Nahinto lang siya nang tumunog ang kanyang cellphone at si Cheryl ang tumatawag. Napangiti siya. Yes, Cheryl? Aniya,
ng angatin ng linya. Kita niya sa gilid ng mga mata na dagling napatingin sa gawin niya si Natasha. Napaangat pa ito sa kinaupuan at makahulugan siyang tinitigan. Sir Liam, si Jeng naglayas. Wala yung ibang gamit niya. Napatikim siya sa pagtawag nitong sir sa kanya. Cheryl, pwede ba Liam na lang? Babe or love, wag lang sir. Nagtatampo yung boses niya at napasimangot. Nakalimutan niyang naroon si Natasha sa loob ng kanyang office na ngayon napatayo na sa upuan. Nagalit ang anyo nito tsaka lumapit sa kanya at pahablot na inagaw sa kanyang cellphone. Tinignan nito ang screen at pinakinggan ng boses ng kausap. Sa pagtataka, napatingin siya dito. Siya na may inagaw ang kanyang cellphone sa babae. Animoy nakakita ng multo at bigla na lang umalis sa kanyang opisina na nagmamadali. Hindi na lamang niya ito binigyan ng pansin dahil narinig niyang humagikgik si Cheryl sa kabilang linya. Ang sabi ko, okay love, pero may problema tayo. Si Jeng umalis, hindi man lang siya nagpaalam sa'yo. Halata sa boses ang pag-aalala nito. Napangiti siya, hindi sa problemang tinutukoy nito, kundi sa pagtawag ng nobya sa kanya ng love. Hindi niya akalaing makakaramdam pa siya ng tinatawag na kilig. Tinulungan siya ni Cheryl na makapag-move on sa dating asawa at muling magmahal. Napakasaya niyang pumasok kanina sa office at kapansin-pansin iyon ng mga taong nasa paligid niya. Maging ang kanyang sekretarya, sinabihan pa siyang in love, pero ngiti lang ang itinugon niya. Okay love, uuwi na ako. I try to contact her, okay? Huwag ka nang mag-alala dyan pag hindi naman naalamin natin kung nasan siya ngayon. Bago niya ibaba ang linya, ay sweet pa silang nagpaalamanan sa isa't isa. Ang nais niya ngayon, pakasalan si Cheryl matapos ang nangyari sa kanila kahit na hindi ito gusto ng kanyang magulang. Kahit na civil wedding lang ang importante, maging successful ang kanilang kasal. Samantala si Natasha, galit na tinungo ang dalawang inutusang iligpit si Cheryl. Ang sabi ng mga ito kanina sa phone, patay na ang babae, pero paanong nangyaring nakakausap pa ito ni Liam? Pagbaba niya ng kotse, sinalubong siya ng dalawang abot-abot ang ngiti. Pero tigi-isang sampal ang ipinadama niya sa palpak ng mga tauhan. Nasaan ang babaeng pinatay niyo? Nasaan? Labas ang litid sa kanyang leeg nang magtanong dito. Sa lakas ng kanyang boses, halos pati siya ay mabingi. Wala namang makakarinig sa kanya dahil tago ang lugar. Nagkatinginan ng dalawa habang parehong sapo ang pisngi sa tinamaan ng sampal. Tinapon na po namin ma'am, sagot ng isa na hindi niya matandaan ang pangalan. Pwes, hanapin niyo at dalhin sa harapan ko. Sigaw niya sa dalawa. Nagkukumahog naman ang dalawang tumalikod habang siya nagpupuyos ang kalooban sa galit. Masakit ang katawan ni Jeng na magkamalay at hindi niya tanda kung ilang araw siyang tulog. Madilim ang paligid sa kanyang kinaroroonan pero nakahiga siya sa malambot na papag. Hindi niya maigalaw ang kanyang katawan. Matapos niyang magpatay-patay na lang dahil sa dalawang lalaking kumidnap sa kanya habang nag-aantay ng masasakyan. Dinig niya pang tinawagan ng isang lalaking kumidnap sa kanya ang danggangalang Natasha nang inakalang siya'y patay na. Ma'am Natasha, patay na si Cheryl. Wala na kayong problema. Malaya na kayo ng Liam na yun. Dinig niyang sabi ng isang lalaki na may pangit na muka at hindi siya makapaniwala na si Natasha ang nag-utos na ipapatay si Cheryl. Masama itong babae, mas gustuhin pang pumatay para makuha lang si Liam. Buong akala niya, si Cheryl ang masama, yun pala ay si Natasha. Marahan siyang bumangon pero lalong nanakit ang kanyang katawan na para bang dinaanan ng pison. Kailangan malaman ni Liam na delikado ang buhay ni Cheryl. Hindi naman siya papayag na hindi mapagbayaran ni Natasha ang ginawa nito sa kanya. Ipapakulong niya ang babae, pagbabayarin nito ang ginawang pagpapapatay sa kanya. Siguraduhin niya yun. Hindi ka pa okay. Boses ng isang lalaki mula sa bumukas na pinto. May dala itong plato at isang basong tubig. Ito marahil ang tumulong sa kanya nang basta na lamang siyang itapon na parang basura sa dagat ng dalawang lalaki. Inakala siguro ng dalawa na patay na siya kaya nagdiwang ang mga unggoy. Mabuti't marunong siyang lumangoy at inubos niya ang lakas para makarating hanggang sa gilid ng dagat. Yun nga lang, nawala na siya ng malay pagdating niya sa pangpang. Tulungan mo ko, may gustong pumatay sa akin. Nangihina niyang pagmamakaawa sa lalaki. Lumapit ito sa kanya at naghila siya ng silya gamit ang paa bago inilapag ang pagkain sa harap niya. Alam ko, halata naman sa itsura mo na may gustong pumatay sa'yo. Anito sa kanya sa seryosong boses.
Panay nguya ng bubblegum na madalas paglaruan ng dila. Binuksan din nito ang ilaw kaya nakita niya ng maayos ang lalaki. Hindi naman nakakatakot ang itsura nito. Matapos siyang iligtas marahil pwede niya na itong pagkatiwalaan. Pinilit niyang bumangon at inalalayan pa siya nitong umupo. Kumain ka muna para may lakas ka. Gaano ka ba kasama para may magtangkang pumatay sa'yo? Hindi niya alam kung nagbibiro ito dahil may tawa yung huling sinabi ng lalaki. Napatingin siya rito. Jeng ang pangalan ko. Salamat na rin at niligtas mo ko. Ang totoo, hindi ko kilala yung mga lalaki nang bugbog sa akin pero tanda ko yung mga mukha nila. Napagkamalan lang nila ako. Napaiyak pa siya sa takot na nararamdaman sa kanyang puso habang sinasaktan ng dalawang lalaki. Inakala niyang iyon na ang kanyang katapusan. Makikita sa kanyang muka, braso at hita ang mga pasa. Sumeryoso ang mukha ng lalaki habang nakatingin sa kanya pero patuloy ito sa pagmuya. Pagkuway may kinuha. Pagkatapos mong kumain, inumin mo yan. Sasamahan kita sa presinto upang sampahan ng kaso yung mga nambugbog sa'yo. Nilapag nito ang isang tableta sa tabi ng platong may laman na kanin at isang hiwa ng adobong manok. Salamat. Ano bang pangalan mo? Tanong niya rito. Aljur ang tawag sa akin ng mga tambay dito dahil kamukha ko daw si Aljur Abrenica at dahil nagsasabi sila ng totoo, pinangatawanan ko na. Tsaka itong umiti sa kanya. Salamat Aljur pero kamukha mo si Alden Richards. Tinugon niya rin ng biro ang sinabi nito bago kumain. Humagalpak pa ng tawa ang lalaki kahit medyo mahangin itong kasama. Pagtsatsagaan niya na lamang. Ang mahalaga, matutulungan siya nito. Kailangan niya makausap si Liam tungkol dito bago pa mapahamak si Cheryl. Sa mga oras na yun, nasa biyahe si Liam at Cheryl kasama ang dalawang bata pa uwi sa probinsya upang doon magpakasal. Gustong makita at makilala ni Liam ang mga magulang ni Cheryl kaya nagdesisyon na siyang mamanhikan. Huli naman ng lahat dahil nagalaw niya na ito sa isang gabing hindi sinasadya pero naging daan naman iyon para mapatunayan niya sa sarili kung gaano niya kamahal si Cheryl. Pagbaba nila ng airplane, sumakay na sila ng taxi patungo sa bahay mismo ni na Cheryl. Nakwento sa kanya ng babae na nakasanla ang lupa ng mga magulang nito kaya wala pa sanang balak magpakasal ng babae sa kanya pero sinabi niya na siya na ang bahala doon. Daddy, malayo pa po ba tayo? Excited na tanong ni Laddie habang nakasilip sa bintana ng taxi. Halos kasasakay lamang naman nila sa taxi pero naiinip na ito sa kinauupuan. Nagkatinginan sila ni Cheryl at nagpalitan ng ngiti. Si Luan naman, tahimik lang sa tabi ni Cheryl at may hawak na gadget. Excited din naman ito sa bakasyon nilang yun pero tahimik lang hindi katulad ni Laddie na tila ba ngayon lamang nakatikim ng bakasyon. Sa bagay, simula nang mawala ang unang asawa, hindi na naulit pa yung bakasyon na katulad nun. 30 minutes baby, panguhula niya. Si Cheryl ang mas nakakaalam kung anong oras nga ba sila dadating. Really? Namilog ang mga mata nito sa narinig at kulang na lang buksan ang bintana ng taxi upang dumungaw. Wow! Trees! Wow! Birds! Sigaw nitong tuwang-tuwa. Malapit na tayo baby, kaya umupo ka lang pwede? Dahil nag-aalala ko sa'yo. Ani Cheryl sa bata. Yes, mommy. I'm so excited to climb in the mountain and swim in the river. Abot tenga ang ngiti nito na pumapalakpak pa. Napangiti si Cheryl at kung paano nagsimulang tawagin siya nitong mami ay noong tanungin niya kung gusto ba siya nitong maging mami. Madali naman itong kausap at oo kaagad. Si Luan naman nag-aalangan pa pero alam niyang hindi nagalit sa kanya. Hindi na rin siya inaaway simula nang magkaroon ng oras si Liam sa mga ito. Pagdating nila, masayang sumalubong ang kanyang mga magulang. Naitawag niya na kahapon na uuwi sila ngayon kasama ang boss niya na siyang kanyang mapapangasawa. Sobrang blessed niya na dumating si Liam sa kanyang buhay, lalo na nang aminin nitong mahal siya nito. Anak, miss na miss ka namin ng iyong ama, pati ang mga kapatid mo. Niyakap siya ng kanyang ina at mangiyak-ngiyak pa. Ang itay naman niya ay binati kaagad si Liam at ang dalawang batang kasama. Namiss ko rin kayo inay. Hinagod-hagod niya ang likod ng ina bago kumawala sa pagkakayakap. Pinakilala ang nobyo at ang mga anak nito bago binalingan ng kanyang ama at yumakap din. Wala noon ng kanyang mga kapatid dahil nasa school. Pinatuloy muna sila sa loob ng bahay at sabay-sabay na silang kumain. Ini-interview naman kaagad ni Laddie ang magulang kung totoong may ilog sa kanila at matyaga namang ipinapaliwanag iyon ng kanyang ina at ang kanyang ama.
Si Luan, likas na tahimik lamang pero sumasagot-sagot naman kapag ito'y kinakausap. Kung yun ang plano nyo anak, wala na kami magagawa. San pa ba mauuwi yung lahat ng ito kundi sa kasalan din naman? Ang sabi ng kanyang ama matapos silang magpaalam ni Liam na balak na nga nilang magpakasal. Tapos na silang kumain noon at nasa pinakasala ng kanilang maliit na bahay. Ang mga bata naman nasa balkonahe at naglalaro. Pero tanaw naman nilang lahat dahil bukas ang pintuan. Nakikita niyang nilalaro ni Ladi ang halamang namumulaklak ng kanyang ina sa pasimano. Si Luan nakikipaglaro sa alagang tuta ng kanyang kapatid. Maraming salamat ho itay inay. Ang tamis ng kanyang ngiti nang sabihin iyon dahil masaya siyang makuha ang basbas ng kanyang magulang. Mukhang mahal na mahal mo itong si Liam Sabi naman ng kanyang ama sa kanya bago binalingan ng nobyo sa kanyang tabi. Pareho silang nakaupo sa mahabang kahoy na upuan. Ano bang pinakain mo sa anak ko at ang bilis mong napaibig itong prinsesa ko? Alam mo bang napakapihikan ito? Tanong pa ng kanyang ama sa lalaki. Nakangiti itong tumingin sa kanya na hindi alam ang isasagot. Walang ideya si Liam kung ano nga ba ang nagustuhan niya rito. Ang totoong nagustuhan ko talaga sa kanya itay. Mabait ho siyang tao. Alam niyo ho ba nung pinagnakawan ako't gutom na gutom? Pinakain niya ako agad at binigyan ng trabaho. Doon pa lang ho, panalo na siya sa puso ko. Kinikilig pa siya habang nagkukwento. Si Liam naman bahagyang natawa na sinabayan ng kanyang ama ng halakhak. Ang kanyang ina ay nangingiti lang. Liam, total naman mukhang seryoso ka sa anak ko. Ang mahihiling ko lang sa'yo, mahalin at huwag sasaktan tong anak ko. Kahit mahirap lang kami at maraming kinakaharap na problema, hindi ko sila hinahayaang masaktan. Seryoso ang kanyang ina nang magsalita ito. Hinawakan ni Liam ang kanyang kamay bago nangako sa kanyang mga magulang na mamahalin siya at hindi sasaktan kailanman. Nagpasalamat naman ang kanyang mga magulang. Alam mo love, ang swerte ko sa iyo. Narinig ni Liam na saad ni Cheryl habang nagpapahinga sila sa silid matapos mag-usap-usap kanina about sa kasal. Why? Tanong niya bago malambing na kinabig ang balingkinitan nitong bewang. Sa maraming bagay. Siguro kasi nasa iyo na lahat. Tsaka nito inisa-isa ang magagandang katangian na hindi niya naman alam na mayroon siya. Bukod doon, narinig niya na iyon dito mismo kay Cheryl. Mahina siyang natawa bago ito kinintalan ng halik sa labi. Mga labi na kanyang kinasasabikan. At ang marahang halik, mas lalo niya pang napalalim ng madama ang tamis at init ng labi nito. I love you Cheryl. Bumubulong na siya habang hinahalikan ng babae. I love you too, Liam. Halos pabulong nitong anas. Nakakapanabik pero kaya naman niyang maghintay hanggang sa makasal sila. Yun ang pinangako niya sa dalaga. Kaya marahan niyang inilayo ang muka at ito'y tinitigan. Nagpasalamat din siya sa pagdating ng dalaga sa buhay niya. Ngayon lamang din siya naging ganito kasaya. Isang araw ang lumipas. Nagtungo sina Aljur at Jeng sa presinto. At ngayon, kasalukuyan na siyang ini-interview ng mga pulis tungkol sa nangyari sa kanya 2 araw na ang nakakalipas. Bakas pa rin ang kanyang mga pasa sa kanyang katawan bilang patunay. Galing sila ng binata sa bahay ng dating amo na si Liam pero nalaman niya na umuwi ito sa probinsya at doon magpapakasal ang dalawa. Gusto niya itong makausap ng personal upang balaan kay Natasha para sa masamang plano nito laban kay Cheryl. Alam niyang hindi siya paniniwalaan pero sana lang pakinggan siya nito. Wala naman siyang balak pang bumalik sa mga ito kundi gusto niyang umuwi na sa kanilang probinsya pagkatapos maipakulong si Natasha. Natroma siya sa nangyari sa kanya. Natakot na hindi na makasama pa at makita ang mga mahal sa buhay. Ginuhit ng isang pulis ang inilalarawan niyang mukha ng 2 lalaking nangidnap sa kanya at pagkatapos ay hinanap sa computer. Napag-alamanan niyang galing ang 2 lalaking iyon sa kulungan at halos kalalabas lang sa salang pagpatay. Ang 2 lalaki tinatawag na alias na Ji Chang-wook at Jungkook. Matapos masampahan ng kaso ang 2, pinaghahanap na ito ng mga batas. Sisiguruhin niyang maipapakulong ito kasama ang Natasha na yun. Makukulong din ito sa bilangguan tulad ng 2 kriminal. Pambihira, alias Ji Chang-wook at Jungkook. Humahagalpak si Aljur ng tawa habang pauwi sila galing sa presinto. Tinignan niya lamang ito habang tumatawa. Kumikinang ang hikaw nito sa kabilang tenga at gumagalaw ang Adam's apple. Ito yung klase ng tao na para bang walang problema pag titignan mo. Patambay-tambay lang sa kanto na akala mo wala ng ganitong klaseng tao sa mundo. Pero mabait naman at kahit papaano'y may silbi rin. Walang nakakatawa, masama silang tao.
Anay ang inis ang tono kaya nahinto ito sa pagtawa. Nagtakip pa nga ng bibig. Alam ko, huwag kang masyadong seryoso. Nakakatanda ng maaga yun. Halika na nga. Hinawakan siya nito sa kamay at nagpara na ng jeep. Lihim naman siyang napangiti nang makitang nakasimangot na ito. 3 araw lang ang preparasyon ng kasal ni Liam at Cheryl. Pagkatapos, masaya na iyong naidaos. Isa lang naman ang saksi maging ang tumayong ninong at ninang kasama ang kanyang mga magulang. May ilang bisita na malalapit sa kanyang pamilya. Hindi naman alam ng magulang ni Liam na ikakasal sila dahil magpahanggang ngayon. Hindi pa siya natatanggap ng mga ito at kung kailan man yun ay ewan niya. Hindi na siya umaasa, basta kasama niya si Liam, wala na siyang mahihiling pa. Matapos ang 3 oras ng kanilang civil wedding, sabay-sabay silang umuwi dahil nasa bahay ang handaan. Wala namang naging problema kinaluwan dahil ang 2 kapatid niya ang nag-aalaga sa mga ito. Pasado 10:00 na ng gabi, umuwi ang ilang mga bisita. Nag-aya ng matulog si Ladi at Luan kaya hinatid niya na sa kwarto ang mga ito. May mga kalalakihan pang naiwan sa bakuran pero si Liam na lang at ang kanyang ama muna ang nag-aasikaso. Hinayaan na rin niyang matulog ang ina dahil madaling araw pa silang gising at gabing-gabi nang natulog noong bisperas ng kanilang kasal dahil nagpakatay ng ilang baboy ang kanyang ama. Nang makatulog ang mga bata, muli siyang lumabas ng silid upang tignan kung may natitira pa bang bisita sa labas. Wala na at ang natitira na lang ay ang kanyang ama at si Liam na para bang may seryosong pinag-uusapan. Lasing na ang kanyang ama dahil halos masubsob na ito sa mesa. Kalaunan, inalalay na ito ni Liam na umakyat. Hindi pa ako lasing, Liam. Kaya ko pang uminom. Ano ka ba? 1-on-1 tayo. Naririnig niyang sabi ng kanyang ama. Sige ho itay, bukas pagising niyo, inom ulit tayo. Tugon naman ni Liam. Lumapit siya sa mga ito at inalalay ng asawa hanggang sa maipasok sa silid. Pagkatapos tsaka nila iniwan, si Liam ay nagtungo sa kanilang kwarto at magbibihis. Siya ay balak tapusin ang ligpitin sa kusina pero hindi pa siya nangangalahati sa mga hugasan nang maramdamang may yumakap sa kanyang bewang. Wife, magpahinga na tayo. Si Liam iyon na hinalik-halikan ang kanyang leeg. Napahagik-gik naman siya nang makiliti. Mauna ka na sa kwarto, tatapusin ko lang to. Tila wala itong narinig nang marahan siyang iniharap. Tinitigan siya sa mga mata bago nagpasalamat sa kanya. Salamat saan? Kunwari, inosente niyang tanong. Sa pagtanggap sa akin at sa mga anak ko. Kinikilig sa asawang lasing na namumungay ang mga mata. Sobrang gwapo nito. Liam, mahal kita at mga anak mo. Ako pang dapat magpasalamat sa iyo dahil minahal mo ko. Tugon niya rito. Ngumiti ito at hinaplos ang magkabila niyang pisngi. Promise, I will love you for the rest of my life. Tsaka siya nito dinampian ng halik sa noo. Pababa sa mga mata, sa ilong, hanggang sa magtagpo ang labi nila. Naging malalim ang sumunod na ulos ng labi nito. Nakakasabik, napakapit siya sa asawa. Kasal nga pala nila ngayon, bakit ba siya naguhugas? Dapat ngihani mo nila. Kalaunan, nangunyapit siya sa leeg ni Liam habang buhat-buhat na siya, papasok sa kanilang silid na hindi pinaghihiwalay ang kanilang mga labi. Nagsisirko na ang laman ng sikmura niya sa kilig at excitement sa gagawin nila ni Liam. Marana siya nitong inilapag sa sahig. Maingay daw kasi sa papag kapag kumaldag na si Liam kaya lalo siyang kinikilig sa nakangising asawa. Napapausal na lamang siya ng dasal habang tumatabi sa kanyang asawa. Mas lumalim yung halik nito na agad naman niyang tinugon at pagkatapos ng nakakapanabik na sandali, kapwa sila nakatulog ni Liam na may ngiti sa labit magkayakap. Mga palpak kayong dalawa, sayang lang yung binayad ko sa inyo. Hanggang ngayon hindi nyo pa nahanap ang bangkay ng babaeng pinatay nyo. Galit na galit si Natasha sa 2 kriminal at binigyan ng tigi-isang sampal. Ang higit niyang ikinagagalit ngayon ay ang kanyang nabalitaang umuwi ng probinsya si Cheryl at si Liam at doon balak magpakasal. Sinikap niyang alamin sa gwardiya ng De Silva ang probinsya ng hampas lupang si Cheryl pero wala siyang nakuhang impormasyon. At ang mga magulang naman ni Liam, wala na siyang nahita pa rito dahil ang sabi lang ng mga ito, maganda kung kalimutan na lamang niya si Liam. Pagkatapos niyang magmahal at pag-alayin ng oras ng lalaki, maging ang mga anak nito, yun lamang ang makukuha niya. Hindi siya papayag na maging talunan. Lalong hindi siya papayag na makuha ni Cheryl si Liam mula sa kanya.
Kung palpak ang kanyang mga tauhan, siya mismo ang papatay kay Cheryl at kung may 10 buhay ito, paulit-ulit niyang kikitili ng buhay ng babaeng yun. Sorry ma'am, hinanap talaga namin pero wala hindi namin makita. Sagot ng isa na lalo niyang ikinainis. Dinuro niya ito at pinanlisikan ng mga mata. Hoy kayong dalawa, simula ngayon, wag na wag kayo magpapakita pa sa akin ha. Lalo ko naiinis sa inyo. Sigaw ni Natasha. Sabay nagkamot ng ulo ang dalawa. Lingid sa kaalaman ng tatlo, may mga pulis na nakapalibot sa mga ito. Ilang araw nang inaantabayanan ng pulis kung sino ang nagpapakilos sa dalawa. At ngayon, kita ng mga ito nakausap si Natasha at galit na galit nga dahil sa kapalpakan ng dalawa. Sumenyas ang isang pulis sa kasama nito na lapitan ng mga ito at ang iba naman nakahanda kung sakali mang tumakas, isa man sa tatlo. Nang makalapit ang dalawang pulis, agad tinutukan ng dalawang alias na si Ji Chang-wook at Jungkook. Ipinakita ang kanilang warrant of arrest bago pinusasan ng mga ito na tila gulat na gulat. Tsaka lang nag-sink in sa utak ni Natasha na nakaposas na siya nang isakay sa patrol at may katabing dalawang pulis at sa katapat na upuan may 2 pang pulis. Mang walang ya kayo, bakit niyo ko hulihin? Anong kasalanan ko? Nag-hysterical na ani Natasha. May reklamo ho laban sa mga kriminal na to at dahil nahuli ka naming nakikipag-agusasyon sa 2 lalaking to, may kinalaman ka sa planong pagpatay kay Miss Nuevo. Paliwanag ng isang pulis sa kanyang tabi. Hindi siya makapalag dahil may dalang mahahabang baril ang nakapalibot sa kanila. Mayaman ang daddy ko, hindi niya ako hayaang makulong. Sinasabi ko sa inyo, pagbabayaran niyo tong ginawa niyo. Sigaw ni Natasha pero tila walang naririnig ang mga pulis na hindi ito pinansin. Pagdating sa presinto, agad tinawagan ng isang pulis si Jeng at wala pang 1 oras, nagkaharap-harap sila. Labis na nagulat ang 2 kriminal pagkakita kay Jeng na buhay pa ito. Mahahalata sa mga mata nito ang takot. Patay ka na nang itapon ka namin sa ilog. Sigaw nito na tinuturo ang dalaga. Daig pa nito ang nakakita ng multo. Ako ang nagligtas sa kanya. O ano, may angal? Sabi naman ng kasama ni Jeng na ang inisihan ng isang kriminal. Si Jeng naman, sinugod ito at pinagsasasampal dahil sa galit. Kung hindi pa ito inawat ng mga pulis, marahil pati si Natasha, kinalbo ng babae. Malalaman ni Liam ang kawalangyaan mo Natasha. Kamumuhian ka niya. Sigaw na galit na galit. Nagmakaawa naman si Natasha na wag nang sampahan ng demanda dahil hindi naman talaga ito yung nais ipapatay kundi si Cheryl. Subalit para sa mga alagad ng batas, kailangan itong pagbayaran ng kasalanang nagawa niya. Itinuloy pa rin ni Jeng ang kanyang planong pagpapakulong rito. Umiiyak pa si Natasha na tinawagan ng kanyang ama upang humingi ng tulong. Wala pang 1 buwan, tuluyang nakulong ang 2 kriminal na lalaking kumidnap kay Jeng, maging si Natasha. Ayon sa magulang ng dalaga, para nga daw magbago ang babae. Hindi ang mga ito kukonsintihin ang kalukuhan ng anak. Grabe pala, ang sama ng ginawa ni Natasha kay Jeng. Ngayon, mapagbabayaran niya na. Ani Cheryl kay Liam habang pauwi sila. Simula ng hearing sa kaso ni Jeng laban kay Natasha at sa 2 kumidnap dito, sinuportahan nilang mag-asawa ang babae hanggang sa maipakulong ang 3. Noong umalis ito, inakala nilang pareho na nasa probinsya na ang dalaga pero hindi pala. Kung nagkataon, siya ang nalagay sa panganib, kaya naman nagpasalamat si Liam kay Jeng at tinulungan nito ang dating katulong maging ang pamilya sa probinsya. Binigyan pa nito ng malaking halaga dahil gustong-gusto na nitong umuwi upang makapiling ang mga mahal sa buhay. I can't believe na yun ang klase ng babaeng gusto sa akin ni na mom and dad. Now Natasha learned her lesson. Seryosong sabi ni Liam sa asawang nakaupo sa passenger seat. Halos kagagaling lamang nila noon sa probinsya nang tawagan ng pulis at sabihing nasa presinto ang dating kasamahan niya sa bahay at iyon nga ay si Jeng pero hindi niya akalaing ikagugulat niya na makita si Natasha. Nalaman niyang balak nitong ipapatay si Cheryl pero nagkamali yung mga inutusan nitong dukutin ng asawa. Kaya naman si Jeng ang nadukot. Saktong pauwi na sana ito ng probinsya dahil sumama ang loob sa kanya. Hindi niya pinalagpas ang pagkakataong ipakulong ang mga nanakit kay Jeng. Humingi pa ng tawad ang mga magulang ni Natasha sa kanya sa kahihiyang ginawa nito sa pamilya at sa kanila. Nagpatawad naman siya kahit papaano pero ayun nga sa gusto niya makulong ang mga ito at pagbayaran ang kasalanan sa dating katulong. Labis naman siya nagpasalamat sa dating kasambahay na nakipag-ugnayan sa kanya ukol dito.
Nagpapasalamat din siya sa lalaking tumulong kay Jeng at hanggang ngayon kasama pa rin ito. Mabuti na lang, mabait ang Diyos at nakaligtas siya. Dagdag pa ni Cheryl. Yeah, and also thanks to Aljur, ngiting sabi ni Liam. Alam mo, bagay sila, ang gwapo ng Aljur. Parang kinikilig pa si Cheryl, kaya naman siya'y napasimangot. You mean, mas gwapo pa sa asawa mo? Boses na nagsiselos ni Liam, kaya dagling napatingin sa gawin nito si Cheryl, tsaka napahagalpak ng tawa. Ang cute nitong magselos. Ano, may nakakatawa ba? Pumalatak naman si Cheryl, tuwang-tuwa sa unang pagkakataong nakitang nagselos ang asawa. Oo na, ikaw lang ang gwapo sa paningin ko, Liam, wala nang iba. Yun lang at napangiti na siya sa asawa, kunwari lang naman ang sa kanya. Pagdating sa bahay, nadatnan nilang mag-asawa ang kanyang mga magulang na nilalaro ang kanyang mga anak. Napakadami ding pasalubong sa mga bata. Nabalitaan namin ang ginawa ni Natasha. Nagpapasalamat kami ng dad mo at hindi natuloy ang kasal niyo ni Natasha. Kundi, malaking pagsisisi yun, ang sabi ng kanyang ina. Humingi din ito ng tawad kay Cheryl at nagpasalamat sa pagmamahal sa kanyang anak at sa kanyang mga apo. Ang kanyang ama naman ay ganoon din. At iisa lang ibig sabihin nun, tanggap na ng mga ito si Cheryl para sa kanya. Ang mga ito pa nga mismo ang nagsabing magpakasal ulit sila sa simbahan para naman makita at makapag-attend ang kanyang magulang. Sinangayunan niya naman yun dahil sa totoo lang gusto niyang ipagmalaki sa buong mundo na mahal niya si Cheryl. So paano ba yan? Paalam na't salamat sa lahat. Ani Jeng kay Aljur nang ihatid siya ng lalaki sa sakayan ng bus. Panatag siyang umuwi sa kanila dahil nakakulong na ang mga taong may sala sa kanya. Ngumiti si Aljur. Walang anuman, tawagan mo ko pagdating mo sa probinsya ha. Inihatid pa siya nito sa loob mismo ng bus. Sus, wag na, basta salamat. Pagpatuloy mo yung kabaitan mo ha. Sana marami ka pang matulungan, my hero. Pagbibiro naman ni Jeng, ang lakas naman ng tawa ni Aljur. Tumabi muna ito sa upuan ng babae. Ano pang inaantay mo? Umalis ka na, wag mo na akong bantayan dito. Maya-maya lang aalis na itong bus. Itinulak ito ni Jeng. Sa gusto ko muna dito Ano ba yan, nakakalungkot? Aalis ka na? Pagkuway sumandal ito sa headboard ng bus, tsaka tumingin sa gawin niya. Umiti na parang tanga. Panay ayos sa suot na sombrero kahit hindi naman tabingi. Daman niyang may gusto itong sabihin pero napapakamot sa ulo. Isama mo na lang kaya ako? Hindi makatiis ay sabi nito sa kanya. Ano? Gusto mo bang karatihin ako ni Itay dahil nagtanan ako ng lalaki? Billionaire ang pangarap kong mapangasawa, hindi tambay sa kanto. Kinabig siya nito at walang babalang siniil ng halik sa labi. Sinandal siya nito sa headboard kaya nagulat siya sa kapangahasan ni Aljur. Pwede naman sana itong manghingi ng kiss. Bakit kailangan siya nitong biglain? Gusto ba nito yung nagugulat siya? Pero teka, bakit parang nagustuhan pa niya? Hingal sila pareho nang bitawan siya nito. Mabuti na lang at wala pang gaanong pasahero sa loob. Jeng, isama mo na ako. Wala namang kwenta ang buhay ko dito. Baka sakali kapag kasama kita magkaroon na. Ano, wala ka namang poproblemahin sa akin. Bukod sa gwapo, mabait, tamad ng konti pero babaguhin ko yun. Kung hindi mo ko isasama, di wag ka na lang umalis. Hawak-hawak ni Aljur ang kamay niya at hindi siya makapagsalita sa bilis ng pangyayari sa kanila. Hindi siya makapag-move on sa first kiss niya na ninakaw nito. Ano, ayaw mo ba sa akin? Makulit nitong tanong. Sige na, wala na ako magagawa. Patay na patay ka sa akin Sumama ka na lang sa amin pero ihanda mo na yung sarili mo. Baka balatan ka ni Itay ng buhay. Nang makarecover sa pagkagulat ay saad niya. Sa tuwa, niyakap naman siya nito't nagpasalamat. Ang kapalaran nga naman, sino bang makakapagsabing ang ugok pala na to ang kanyang destiny? Napakalayo sa pangarap niyang katulad ni Liam na hot and billionaire. Pero sige na lang, pwede na rin ang isang to. Hindi man billionaire, hot naman. Bulong ng kanyang isipan at napapangiti. Pasimple niyang itinaas ang kamay at ipinatong sa likod ng lalaking to. Masayang nairaos ang pangalawang kasal ni Liam at Cheryl sa church na sinuportahan ng kanyang magulang. Naroon din ang magulang ng kanyang asawa at sa pagkakataong yun, makikita ang pagkakasundo ng bawat isa. Lumipas pa ang 2 taon ay nagsilang ng kambal na lalaki at babae si Cheryl na lalong nagpatibay ng kanilang pagmamahalan. Ngayon ay masaya silang nagsasama at nangako magmamahalan hanggang sa kahuli-hulihang sandali ng kanilang mga buhay.